Kabanata 251. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata at pinulupot ang kanyang mga labi. Pakakawalan kita, ngunit dapat kang maging masunurin. Maging masunurin ka, papakinggan namin kung ano man ang sasabihin mo. Pawis na pawis ang tatlong lalaki at paulit-ulit na tumango. Personal nilang nasaksihan si Lito na pumatay ng higit sa 100 tao sa isang iglap. Alam nila na siya ay walang awa at hindi nang ahas na suwayan siya. Sa kabilang panig ng telepono, sumigaw si Chang Litap, Brother Ulan, nabuli ako. Halika at iligtas mo ako. Sinabi ng lalaki sa kabilang banda, hindi ba't higit sa 100 tao ang pinadala ko sa iyo? Sabi ni Chang Lite, walang kwenta. Natamba na silang lahat. Parang napakalakas ng batang ito. Nang marinig ito ng lalaki ay agad siyang nagalit. How dare you hit my man? You're so bold. Just you wait. May dadalhin ako dyan at hahayaang mamatay ang lalaking iyan. Binaba ni Chang Lite ang telepono, tumingin kay Lito, at ninisyon, anak, patay ka na. Ang sinumpaang kapatid ko ay isang gangster sa parehong underworld at underworld sa Badok City. Kung gusto kanyang mamatay, hindi ka na mabubuhay hanggang sa susunod na araw. Talaga, sana hindi mo ako pababayaan. Si Lito ay hindi natakot. Sa halip, isang makahulugang ngiti ang ipinakita niya. Pamilyar na pamilyar si Lito sa lalaking nasa telepono kanina. Si Dozy Huang, na 2 beses nang nakaharap sa kanya ngayong hapon. Kailangang sabihin na ang mga kaaway ay may makipot na daan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng text message kay Carlito. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tugon mula kay Carlito. Makalipas ang halos 10 minuto, isang sasakyan at 8 van ang dumating sa pintuan ng bodega ng napakarangya. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at lumabas si Dozy Huang mula sa loob, kasunod ang isang payat na lalaki. Pagkatapos, humigit kumulang 50 katao mula sa 8 van ang nakapalibot sa bodega. Bigyan mo ako ng spotlight. Huwag mong hayaang tumakas ang sinuman. Pagkatapos, tumingin siya sa maliit na lalaki sa tabi niya at magalang na sinabi, Mr. Balisong, ikaw na ang bahala ngayong gabi. Hindi mo kailangang magpakita ng anumang awa. Patayin mo na lang siya. Tumango si Balisong, at ang kanyang malaupong mga mata ay naglabas ng lamig. Sinabi niya sa hindi pamilyar na salita, ito ay isang piraso ng cake. Nang pumasok si Dozy sa bodega at nakita si Lito, biglang nagpakita ng galit ang kanyang mukha. Ikaw pala, patay ka. Ngumiti din si Lito. Maliit lang talaga ang lungsod ng Badok, pero gaya ng sinabi ko kanina, 3 lang ang bagay. Kung hindi, lampoin din kita. Ikaw, boy, masyado kang mayabang. Mamamatay ka ngayong gabi. Ngumuso si Dozy na may pang-aalipusta. Sa oras na ito, biglang sumugod si Chang Lite at niyakap ang hita ni Dozy. Kuya Dozy, sa wakas nandito ka na. Sinira ng lalaking ito ang mukha ko. Dapat ipaghiganti mo ako. Mas mabuting punatin mo siya. Nakita ni Dozy ang hiwa-hiwa na mukha ni Chang Lite at sinipa siya. Pangit, umalis ka na dito. Ikaw. Anong sabi mo? Di ba sabi mo mahal mo ako? Puno ng gulat ang mukha ni Chang Lite. Ngumisi si Dozy at sinabing, naniniwala ka sa sinabi ng isang lalaki sa kama. Masasabi ko, isa kang hanggal na babae. Dati nakikita ko kung gaano ka kaganda. Binigyan kita ng mukha, pero ang pangit mo ngayon. Nasusuka ako sa pagtingin mo lang. Dozy, ikaw. Bastos ka, mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Natagpuan ni Chang Lite na siya ay niloko. Sa sobrang galit niya ay tinuro niya si Dozy at sumigaw ng pang-aabuso. Binigyan siya ni Dozy ng isa pang sipa. Napaluwa si Chang Lite ng isang subo ng dugo at nawala ng malay. Sa oras na ito, nang makita ni Dozy si Sunshine sa sofa, nagliwanag ang kanyang mga mata at tiningnan niya ito ng taas baba ng may sakam na mga mata. I didn't expect to meet such a top-grade beauty. It's a unique competition, pero it's more mature and charming. Dapat mas coquettish sa kama. Nakangiting sabi niya at halos umagos na ang laway niya. Excited siyang naglakad. Sa sumunod na segundo, lumitaw si Lito sa kanyang harapan at itinaas ang kanyang kamay para sampilan siya. Nakaramdam ng matinding sakit si Dozy. Tinakpan niya ang mukha niya at naiinis. Brat, sinaktan mo ba ako? Ngumisi si Lito at sinabing, bastos ka sa babae ko. Hindi ba normal na saktan kita? Iyong babae. Nagulat si Dozy, at pagkatapos ay puno ng selos ang kanyang mukha. I didn't expect you to be so lucky. I'll make a deal with you. Ipaubaya mo sa akin ang babaeng ito, at pwede ka nang umalis. Sumulyap si Lito sa kanya. Paano kung tumanggi ako? Malamig na sinabi ni Dozy, kung gayon, ipapadala kita sa iyong kamatayan.
Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay, at sabay-sabay na lumapit ang mahigit 50 malalakas na lalaki. Hahaha, boy, kahit gaano kakalakas, kaya mo bang pumatay ng 50 tao sa isang hininga? Puno ng panunuya ang mukha ni Dozzy. Sa oras na ito, biglang nagising si Sunshine. Namumula ang kanyang mukha, at pinanatili niya ang huling bakas ng dahilan. Lito, huwag kang mag-alala sa akin. Umalis ka na. Tumingin siya sa kanya at sinabing may pulang mata. Lumapit si Lito at niyakap siya. Kumunot ang noo niya at sinabing, Sunshine, anong pinagsasabi mo? Umiling si Sunshine at napaluha. Ang daming tao. Hindi mo sila matatalo. Ayokong masaktan ka. Kapag may nangyari sa iyo, ayoko nang mabuhay. Kung aalis ako, hindi mo ba alam kung paano katretuhin ang halimaw na ito? Medyo nagalit si Lito. Alam ko. Ang mga luha ni Sunshine ay parang mga butil na may putol na tali. Mukhang nakapagdesisyon na siya. Lito, may hindi pa ako nasasabi sa'yo. I love you, kaya ayokong nakikita kang nasasaktan. Kahit konti lang, naaawa ako sa'yo. Ang tatlong salitang ito ay lubos na nakaantig kay Lito. Sa pagtingin sa lumuluha na si Sunshine sa kanyang harapan, nagpasya siyang protektahan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Sunshine at mariing sinabi, Sunshine, ikaw ang babae ko. Lagi kitang paprotektahan. Nang makita ang eksenang ito, dumilim ang mukha ni Dozzy. Anak, nasa mood ka pa bang halikan ako kapag malapit ka ng mamatay? Pagkatapos nito, iniutos niya, lahat, makinig. Patayin ang batang ito. Pagkababa pa lang ng boses niya, biglang may umuungal mula sa pinto. Nandito na si Bert Maliman ng Langangsek. Sinong manggahas na maging mapangahas? Nang marinig ito, natigil ang ekspresyon ni Dozzy at napangiwi siya. Narinig niya ang tungkol sa Dragon Gate, na isang martial arts gang na kamakailan lamang ay ipinagmamalaki ng Badok City. Medyo large scale daw. Kabilang sa kanila, si Bert, ang vice-sec leader, ay na-promote mula sa isang martial arts master tungo sa isang martial arts master sa loob lamang ng isang buwan. Nakakakilabot. Tungkol naman sa left custodian na si Carlito, kilala siya bilang one-armed soldier king sa Southern Region. Ang master ng Dragon Gate ay palaging napaka-misteryoso. Walang nakakaalam ng kanyang pangalan, ngunit sigurado sila na mas malakas siya kay Bert at Carlito. Sa kabuuan, hindi niya kayang saktan ang Dragon Gate. Sec Leader Bert, bakit ka nandito? I'm sorry for not welcoming you. Agad nang umiti si Dozzy, tumalikod, at iniunat ang kanyang kamay kay Bert. Hindi siya pinansin ni Bert at nakipagpalitan ng tingin kay Carlito. Pinangunahan nilang dalawa ang 12 ng mga disipulo nila at dumiretso kay Lito. Ito. Puno ng pagkalito at pagkagulat ang mukha ni Dozzy. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay halos malaglag ang kanyang panga. Pang! Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng karamihan, ang mga miyembro ng Dragon Gate ay sabay na lumuhod. Pagbati, Sect Leader. Sa pangunguna ni Bert at Carlito, lahat ay yumuko ng may paggalang kay Lito. Kabanata 252. Siya ang pinuno ng Dragon Gate. Paano ito posible? Nang makita ito, paulit-ulit na umatras si Dozzy, at ang kanyang mga binti ay napakahina na halos hindi na siya makatayo ng tuwid. Hindi niya matanggap na ang lalaking ito, na hindi pa lumalaki ang buhok, ay talagang pinuno ng Dragon Gate. Mapatla ang mga mukha ng 50 o higit pang malalakas na lalaki sa ilalim niya. Para silang nakalunok ng langaw at hindi man lang mapagmataas. Lalong nagulat si Sunshine, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng kalituhan. Wala siyang gaanong alam tungkol sa martial arts, ngunit sa pagtingin sa sitwasyon at ekspresyon ni Dozzy, napagtanto niya na hindi kasing simple ng hitsura niya si Lito. Tumayo na kayong lahat. Inilibot ni Lito ang kanyang tingin sa karamihan at nagsalita sa mahinang boses. Salamat, Sect Leader. Sabay-sabay na tumayo sina Bert, Carlito, at ang iba pa. Biglang lumingon kay Dozzy ang medyo mapaglarong mga mata ni Lito. Mr. Huang, hindi mo ba ako gustong patayin ngayon lang? Natigilan si Dozzy. Nang marinig ito, napalunok siya ng mariin. Anak, dahil pareho tayong may pagkakakilanlan, mas mabuting huwag na tayong magkaaway. Tapos na ang usapin ngayon. Umuwi na tayo sa sarili nating mga tahanan at huwag na tayong makialam sa mga gawain ng isa't isa. Si Dozzy ay nasa loob ng maraming dekada, kaya natural na alam niya kung anong uri ng pagpipilian ang maaari niyang gawin upang mapakinabangan ang mga benepisyo. Sa kanyang opinyon, gagawin din ni Lito ang parehong pagpipilian upang magkaroon ng kapayapaan ng isip. Gayunpaman, paano kung hindi ako pumayag? Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Lito, at mukhang tamad na tamad siya. Nagdilim ang mukha ni Dozzy, at puno ng mali siya ang kanyang mga mata. Boy,
Huwag kang masyadong mahiya. Ano ka ba? Bagong martial arts gang lang yan. Mahigit isang dekada na akong foundation sa Badok City. Hindi ako natatakot sa'yo. Pagkatapos noon, sinabi niya sa pandak na lalaki sa tabi niya, Balisong, makita nila ang iyong lakas. Ngumiti ng masama si Balisong at humakbang pasulong. Ang kanyang balat ay kumikinang na may sinaunang tansong kinang sa ilalim ng liwanag. Ano ang martial arts practitioner? Ang Muay Thai ang pinakamagaling sa mundo. Ako, si Balisong, gustong patayin kayong lahat. Hindi siya masyadong pamilyar sa pagsasalita, at medyo nakakadismaya ang tono niya. How dare you insult a martial artist? Ang isa sa mga disipulo ng Dragon Gate ay biglang nagalit. Humakbang siya at sumigaw, gusto kitang labanan ng one-on-one. Ang kanyang pangalan ay Kulitwang, isang batang master ng martial arts. Ang kanyang antas ay hindi masama sa Dragon Gate, at noon pa man ay tiwala siya sa kanyang kakayahan. Okay, tingnan natin. Si Balisong ay nagbigay ng nakakatakot na ngiti at sumuntok sa hindi kapani-pani walang bilis. Lumiit ang mga mata ni Kulitwang at mabilis siyang umiwas. Malakas na pinalakpakan siya ng mga alagad. Brother Wang, turuan ng batang iyon ng magandang aral at ipaalam sa kanya kung gaano kalakas ang mga martial arts practitioner ng ibang bansa. Inaasahan din ni Bert at Carlito ang matagumpay na pagbabalik ni Kulit. Sa kanilang opinyon, ito ay isang piraso ng cake para kay Kulit, isang batang master ng martial arts, upang talunin ang isang Thai boxing master. Gayunpaman, sumimangot si Lito at naisip, nako. Kung tutuusin sa bilis at lakas ng suntok, malamang na mas malakas siya sa inaakala niya. Gaya ng inaasahan, sa sunod-sunod na suntok, umiwas si Kulit sa gulat. Wala na siyang pagkakataong umatake at umatras ng mahigit 12 hakbang. Sa huli, medyo mabagal ang kanyang mga galaw, na tinamaan sa dibdib ng isang hampas ng kamao mula kay Balisong. Kaagad, kitang-kita ng lahat na bumagsak ang kanyang dibdib at nabali ang ilang tadyang. Dumura si Kulit ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Tatapakan na sana siya ni Balisong. Obviously, gusto niya itong patayin. Tumigil ka. Huwag mong saktan ang alagad ko. Lumakad si Bert nang may masiglang hakbang at itinaas ang kanyang paa upang harangan ang pag-atake ni Balisong. Umungol siya, lalabanan kita. Sinulyapan siya ni Balisong, kumuha ng pulang tableta mula sa kanyang bulsa, at nilunok ito. Ha! Sigaw niya, namumula ang mga mata, at nakakatakot na parang baliw. Pinutol niya ang isang bar na bakal na kasing kapal sa braso gamit ang kanyang mga kamay. Sa isang malutong na bitek, nabasag ang steel bar mula sa gitna. Nagbago ang mukha ni Carlito. Nako! Natatakot ako na kinain niya ang espesyal na violent dragon pill sa Southern Region. Mapapabuti nito ang kanyang kakayahan ng higit sa 10 beses sa maikling panahon. Bagamat nakakasama ang bagay na ito sa kanyang buhay, para manalo, may mga baliw pa rin na pinipiling kunin ito. Habang nagsasalita, si Bert ay lumakad. Madali niyang natalo si Balosong, ngunit dahil sa violent dragon pill, ang lakas ni Balisong ay tumaas kaagad. Nagluwa si Bert ng isang subo ng dugo at naglabas ng 2 talim na kutsilyo, handang patayin siya. Stop! Ipaghihiganti kita! Puno ng galit ang mukha ni Carlito habang humakbang pasulong. Hindi karapat-dapat ang mga lumpo na makipag-away sa akin. Tumingin si Balisong sa kanyang walang laman na kaliwang braso, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghamak. Wala bang tao sa Dragon Gate? Pwede bang padalhan ka lang namin, isang paylay, para tanggapin ang hamon? Ikaw. Napahiya si Carlito at lumabas ang mga ugat sa kanyang noo. Hahakbang na sana siya nang pigilan siya ni Lito. Ano ang tingin mo sa akin? Tumango si Lito kay Carlito at lumakad pasulong na may kalmadong ekspresyon. Ikaw. Tiningnan siya ni Balisong mula itaas at pababa, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Panunuya niyang sabi, hindi ka kasing ganda ng 2 taong natalo ko. Kung gusto mo akong hamanin, iisa lang ang ending. Die! Talaga! Saka gusto kong subukan. Sa kabila ng minamaliit, hindi nagalit si Lito. Sa halip, ngumiti siya at gumawa ng gesture of invitation. Dahil gusto mong mamatay, huwag mo akong sisihin. Sigaw ni Balisong, at biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Sa hindi kapani-pani walang bilis, sinuntok niya ang mukha ni Lito. Sa sandaling ito, lahat ng nasa Heaven Ridge Gate ay nag-aalala. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakitang lumaban si Lito. Bagamat narinig nila mula kina Bert at Carlito na ang kanyang lakas ay nakakatakot, narinig lang nila ito at hindi pa nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Sa pagtingin sa nakamamatay na pag-atake, ang lahat ay napabuntong hininga. Gayunpaman, si Lito ay nanatiling kalmado at nakolekta. Hindi siya gumagalaw kahit 1 pulgada.
Nang makitang malapit ng Dom-Apo ang kanyang kamao sa kanyang mukha, bahagyang tumagilid ang kanyang ulo. Ang kamao ni Balisong ay idiniin sa pisngi ni Lito, bahagya itong nilalampasan. Ang swerte mo. Nagnganga ang ngipin ni Balisong at muling sumuntok. Gayunpaman, nagawa niyang iwasan ang 12-dosenang suntok na sunod-sunod. Hindi lamang iyon, ngunit mula sa simula hanggang sa katapusan, ang mga paa ni Lito ay hindi gumagalaw kahit 1 milimetro. Huminga ng malalim si Balisong at mariing ibinoka ang kanyang mga labi. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Imposible yan. Pagkatapos kong inumin ang Violent Dragon Pill, walang sino man sa mundo ang makakaiwas sa kamao ko. Ngumiti ng walang pakialam si Lito. Haha, walang imposible sa mundo. Pagkatapos noon, pinaikit niya ang kanyang mga mata at ginawang natitirang anino ang kanyang kanang palad, marahang hinahampas ang dibdib ni Balisong. Oo, ito ay isang banayad na tapik, kasing lambot ng isang dampi. Si Balisong ay ganap na nalito. Biglang nagbago ang ekspresyon niya at may narinig siyang kaluskos na nagmumula sa kanyang katawan. Ah, napahiyaw siya. Bumagsak ang kanyang dibdib at nabali ang kanyang mga tadyang 4 pulgada. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa bodega. Ang natitira na lang ay ang mahinang pag-ungol ni Balisong. Lumapit si Lito kay Balisong at tumingin sa kanya. Napakunot ang sulok ng kanyang bibig. I'll ask you again, kumusta ang martial arts ng ating bansa? Nanginginig ang katawan ni Balisong na parang dahon, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Malubhang sinaktan mo tayong dalawa at ininsulto ang aking left custodian. Nakagawa ako ng malaking krimen, kaya kinagat niya ang kanyang mga labi, at baka sa kanyang mga mata ang bakas ng pagpatay. Pumunta ka sa kamatayan, basura. Pagkatapos noon ay tinapakan niya ang kanyang ulo. Basag. Sa sumunod na segundo, nadurog ang ulo ni Balisong na parang pakwan. Halimaw ka. Sa pagtingin sa mga utak at dugo sa lupa, nanlaki ang mga mata ni Dozzy, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na nagulat. Ngayon alam mo na halimaw ako. Huli na. Malamig na sabi ni Lito. Hinawakan niya ang leeg ni Dozzy at inilapat ang lahat ng kanyang lakas. Basag. Basag. Itinapon ni Lito ang katawan ni Dozzy at sinulyapan ang kanyang mga tauhan. Ikaw naman. Nang marinig ito, ang 50 katao ay lumuhad ng sabay-sabay at sumigaw, pakiusap, pakawalan mo ako. Handa akong sumama sa Dragon Gate at maging iyong disipulo. Gusto ko ring sumali sa Dragon Gate. Sundan mo ang sect leader. Ako din. Nakatingin sa malalakas na lalaking ito na sabay-sabay na lumuhod, tumango si Lito at sinabing, bueno, maaari kitang bigyan ng pagkakataong sumali sa Dragon Gate. Ngunit una sa lahat, kung sasali ka sa Dragon Gate ko, hindi ka na makakagawa ng anumang masama. Seryoso ang tingin ng malalakas na lalaki at sabay-sabay na tumango. Salamat, sect leader. Tinurok ni Lito ang ilang true chi kina Kulitwang at Bert Maliman, at mabilis na gumaling ang kanilang mga sugat. Sa sandaling ito, ang 20 disipulo ng Dragon Gate ay tumingin kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang tagapagligtas, puno ng pagsamba at paggalang. Dahil tinatitigan ng napakaraming tao, nakaramdam ng hindi komportable si Lito. Hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabi kay Bert, kung wala ng iba, aalis ka na. Oo. Inakay sila ni Bert. Sa oras na ito, nagising si Changlita na may humuhuni. Nang makita niya ang katawan ni Dozzy, natakot siya kaya napasigaw siya. Ano ang tungkol sa kanya? Tumingin si Carlito kay Changlita. Napangiti ang mga labi ni Lito habang ang malamig na kislap ay kumislap sa kanyang mga mata. Mayroon akong malaking regalo para sa kanya. Huwag kang lalapit. Nang makitang papalapit si Lito, natakot si Changli at umatras. Biglang hinawakan ni Lito ang kanyang lalamunan at pinasok ang isang tableta sa kanyang bibig. Ano? Ano ba ang pinainom mo sa akin? Napasigaw siya sa takot. Ang mga sulok ng labi ni Lito ay napangiti habang sinabi niya, ang aphrodisiac ay 100 beses na mas epektibo kaysa sa isang ordinaryong aphrodisiac. Hanggat hindi ka mamamatay, ang iyong mga pagnanasa ay hindi titigil. Namutla sa takot si Changlita at umiling. Hindi. Hindi, nagsinungaling ka sa akin. Bigla na lang siyang nanginag. Ang pakiramdam ay parang tubig na nagpawala sa kanyang isip sa isang iglap. Hanggat lalaki ito, gusto niyang dumaikit sa kanya. Tiningnan ni Lito ang 3 lalaki. She's yours. Captured the video and I'll get it tomorrow morning. Hindi naman naglakas loob na maliitin siya ng 3 lalaki at agad na lumapit. Inutusan ni Lito ang 2 malalakas na lalaki na bantayan ang pinto, at pagkatapos ay umalis kasama si Sunshine sa kanyang mga bisig. Kabanata 253. Sa bahay ni Sunshine. Inihiga siya ni Lito sa kama at bamulong, hawakan mo ito ng kaunti.
Tutulungan kitang mag-detox kaagad. Hindi, Lito, hindi na kailangan. Bulong ni Sunshine habang nakatingin sa kanya gamit ang isang pares ng namumuong mata. Nagulat si Lito at nalilitong nagtanong, bakit? Kinagat ni Sunshine ang kanyang matambok na ibabang labi. Ang kanyang mga pisngi ay tulad ng mga talulot ng rosas, at ang kanyang buong mukha ay kasing liwanag ng umaga. Nahihiyang sabi niya, ngayong gabi, ibibigay ko ang sarili ko sa iyo. Dahil doon, ikinawit niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito at idiniin ang kanyang katawan sa kanyang katawan. Basang-basa na siya sa pawis at nakakapit ang palda niya sa katawan. Sa sandaling ito, magkadikit silang dalawa at dinama ang kanyang mga gumagalaw na kurba. Naramdaman lang ni Lito ang init sa kanyang tiyan at biglang gumulong ang kanyang lalamunan. Sunshine, you are talking nonsense. Kung gagawin talaga natin ito, magsisi ka bukas. Pilit niyang pinipigilan ang sarili at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Umiling si Sunshine, idiniin ang kanyang malambot na labi sa tainga ni Lito, at humikab. No, I am very clear-headed. I know what I'm doing. I want to become your woman. Please, give it to me. Pinigilan ni Lito ang kanyang huling piraso ng rasyonalidad at sinabing may paninisi sa sarili, paano kung hindi tayo magkakasama sa huli? I don't care. I don't want to care about anything now. I just want to be with you. I will give you everything I have. Please. Siya ay humihikbi, at ang kanyang boses ay mahina at agrabyado, na lubhang nakakaawa. Sa pagtingin sa kaakit-akit na hitsura ng babae, ang dahilan ni Lito ay gumuho na parang sirang dam sa isang iglap. Sabi niya sa paos na boses, okay. Pagkatapos, niyakap niya ito ng mahigpit, at nagwala silang dalawa. Isang gabi ng gusot. Kinabukasan, nang magising si Lito, nalaman niyang walang tao sa kama. Nagulat siya at mabilis na napaupo at tumingin sa paligid. Sa oras na ito, nakarinig siya ng ingay mula sa kusina at naglakad siya palapit. Si Sunshine ay nakasuot ng lavender home dress. Ang kanyang mahabang buhok ay casual na nakatali sa isang bun, na nagpapakita ng kanyang snow white neck. Nakatutok siya sa pagprito ng itlog. Nang makita ang abalang tao, si Lito ay agad na nakaramdam ng kagaanan. Ngumiti siya at sinabing, maaga ka bang nagising? Nang marinig ang kanyang boses, nanigas ang katawan ni Sunshine at hindi man lang siya naglakas loob na lumingon. Gayunpaman, malinaw na nakikita ni Lito na ang kanyang puting malajade na tainga ay namumula na dahil sa kahihiyan. Nahihiya ka ba? Lumapit ito sa kanya, niyakap siya mula sa likuran, at nakangiting bumulong sa kanyang tainga. Napapaligiran ng hininga ni Lito, si Sunshine ay naging mas mahiyain. Namumula ang puting gatas niyang pisngi. I'm not shy. Kinagat niya ang ibabang labi at tumingin sa ibaba. Sa pagtingin sa kanyang buong mapupulang labi, hindi mapigilan ni Lito na ibaba ang kanyang ulo at halikan siya. Kinagat ni Sunshine ang kanyang mga labi at pinalo ang kanyang dibdib. Bad guy? It's not enough for you to take advantage of me last night. You took advantage of me early in the morning. Hinawakan ni Lito ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, may lakas ka pa ring loob na sabihin na nagkusa ka na samantalahin ako kagabi. Pagkatapos uminom ng gamot kagabi, si Sunshine ay naging aktibo at hindi nasisiyahan. Busy silang dalawa hanggang madaling araw. Sa kabutihang palad, ang pisikal na lakas ni Lito ay pambihira, kung hindi niya ito magagawang masiyahan. Nang marinig ang mga salita ni Lito, pumasok sa isipan ni Sunshine ang mga malabong alaalang iyon. Namula siya at ibinaon ang mukha sa mga bisig ni Lito. Bad guy? Huwag ka nang magsalita pa, baka kagatin kita. Habang nagsasalita siya, talagang ibinuko niya ang kanyang bibig at kinagat ang dibdib ni Lito. Hindi siya gumamit ng labis na lakas o sakit, ngunit naging sanhi ito ng masamang apoy ni Lito na muling tumaas. Binuhat niya ito pahiga at bumalik sa kanyang kwarto. Hindi, nagkamali ako. Napabuntong hininga si Sunshine. Bagamat sinabi niyang hindi, puno ng hiya at pag-asa ang kanyang mga mata. Siyempre, nababasa ni Lito ang kanyang isip. He chuckled and pressed down on her without saying anything. Nang muli silang magising, tanghali na. Hinawakan ni Lito si Sunshine sa kanyang mga bisig. Namula si Sunshine at humingi ng awa, hindi, wala akong lakas. Ngumiti si Lito, hinalikan ang kanyang noo, at bumangon para magluto ng simpleng tanghalian. Hindi ko inaasahan na ikaw ang magluluto. Pagkatapos maghugas, tiningnan ni Sunshine ang mga pinggan sa mesa. Nagulat siya at nagtaka. Sinabi ni Lito, nahirapan ako noong bata pa ako. Natutunan ko ito mula noon. Nang marinig ito, ibinuko ni Sunshine ang kanyang mga labi, at isang layer ng ambon ang tumaga sa kanyang mga mata. Niyakap niya ito at mahinang sinabi, aalagaan kita ng mabuti sa hinaharap.
Ngumisi si Lito, hinaplos ang kanyang buhok, at bamulong, nakaraan na ang lahat. Nga pala, pagkadating ng sinumpa ang kapatid ni Chang Lite kagabi, nahimatay ako. Anong nangyari mamaya? Anong nangyari sa Shaolong sect na iyon? Itinagilid ni Sunshine ang kanyang ulo, puno ng kuryosidad ang kanyang mukha. Hinawakan ni Lito ang kanyang pisngi at sinabing may pagmamahal, huwag kang mag-alala sa nangyari. Kailangan mo lang malaman na mula ngayon, hindi na darating ang mga taong iyon para guluhin ka. After a pause, he said solemnly, "You are my woman. I will protect you well." Tinitigan ni Sunshine si Lito na may luha sa kanyang mga mata. Malakas siyang tumango, sumandal sa dibdib ni Lito, at humikbi, "Well, naniniwala ako sa iyo." Pagkatapos nilang dalawa kumain, umalis si Lito at pumunta sa abandonadong bodega sa tabi ng ilog. Nagtanong si Sunshine tungkol sa nangyari kagabi, ngunit hindi siya sinagot ni Lito. Ang kanyang babae ay hindi kailangang humarap sa dugo at patayan. Gagamitin niya ang sarili niyang katawan para hadlangan ang mga panganib at dugong ito. Leader ng sekta. Agad siyang binati ng malaking lalaking nagbabantay sa pinto nang makita siya. "Well, anong nangyayari sa loob?" sabi ni Lito sa malalim na boses. Nagkatinginan ang dalawang malalakas na lalaki at saka sinabing, mukhang naghihingalo ang babaeng iyon. Ang tatlong lalaki ay talagang may kapansanan. Oo. Nang marinig ito, pumulupot ang mga labi ni Lito at pumasok siya. Sa bodega, ang nakita niya ay isang eksena ng pagnanasa at dugo. Si Chang Lite ay nakahiga sa lupa at ang ibabang bahagi ng katawan ay puno ng dugo. Halos malagutan na siya ng hininga. Samantalang ang tatlong lalaki, lahat sila ay nakahiga sa sofa, ang mga mukha ay parang papel at mahina. Nang makita nila si Lito, naramdaman nilang parang nakita nila ang kanilang tagapagligtas. Gumapang sila at nagmakaawa, "Please let us leave. This woman is too horrible. We can't stand it." Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. "Sige, umalis na kayo. Tandaan mo, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Hinding-hindi namin sasabihin." Ang tatlong lalaki ay nakahinga ng maluwag at nasaksihan ang kalupitan ni Lito. Kahit na 10 beses pa silang matapang, hindi sila maglalakas loob na magsalita. Pagkaalis nila, lumitaw ang isang pilak na karayom sa kamay ni Lito. Malamig niyang sinabi kay Chang Lite, "You deserve to die." Kasabay nito, isang pilak na ilaw ang kumislap at tumago sa vital point ni Chang Lite. Agad namang nag-freeze ang ekspresyon ng mukha niya. Pumalakpak si Lito at tumalikod para umalis sa bodega. Utos niya, "Linisin mo ang lugar na ito." Ipadala din ang video kagabi sa asawa niyang si Rolando Yuan. "Sabihin mo sa kanya na malaking regalo ito galing sa akin." Oo. Ang dalawang malalakas na lalaki ay hindi naglakas loob na pabayaan siya at agad itong sinimulan. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Lito. Nang makita niya ang tumatawag, biglang lumuwag ang dati niyang malamig na mukha, na bakas ang lamang. "Hoy, Chenner, anong problema?" Ang malungkot na boses ni Chenner ay nagmula sa kabilang panig. "Kuya, kalahating araw ang meeting ng mga magulang ngayon. Nakalimutan mo na ba?" Biglang naalala ni Lito na binanggit nga ito ni Chenner sa kanya 2 araw na ang nakakaraan. Talagang nakalimutan na niya ang tungkol sa pagkikita ng mga magulang. "Haha, hindi ko nakalimutan. Pupunta ako dyan." Dalawang tawa ang pinakawalan ni Lito. "Hindi mo talaga nakakalimutan. But your tone sounds so guilty. You didn't lie to me." Kahinahinalang tanong ni Chenner. Isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa noo ni Lito. Hindi siya nakaimik. Paano naging napakasensitibo ng batang ito? "Of course I haven't. How can I forget what my precious sister told me? Well, I won't talk to you anymore. I'm driving. See you later." Pagkatapos noon, mabilis na ibinaba ni Lito ang telepono at nagmamadaling pumunta sa 3rd High School ng Badok City. Sa pintuan ng bodega, ang dalawang malalakas na lalaki ay tumingin sa likod ni Lito na nagtataka. Kanina lang, para siyang halimaw, hinayaan silang harapin ang bangkay, pero sa sumunod na segundo, naging sister slave siya na parang paa ng aso. Masyadong nakakatakot ang contrast na ito. Kabanata 254. Sa wakas ay nakarating siya sa destinasyon bago mag 5:30 PM kasing bilis ng kidlat. Pinark niya ang kanyang sasakyan sa malapit at naglakad patungo sa gate ng school. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay naaakit ng isang slim figure. Ito ay isang dalaga na may napakapinong mga tampok ng mukha. Siya ay may mahabang itim na buhok at matangkad. Nakasuot siya ng asul na damit na nagpapakita ng 2 magagandang binti sa itim na seda. Nakatapak siya sa puting stilettos at naglalakad sa hindi mapapantayang eleganteng paraan.
Medyo haggard ang itsura ng magandang babae. Paminsan-minsan, idiniin niya ang kanyang mga daliri sa kanyang mga templo na mukhang medyo pagod. Ang dahilan kung bakit niya naakit si Lito ay hindi lamang ang kanyang hitsura. Napansin ni Lito na may ulap ng itim na chi sa kanyang katawan na madilim. Ito ay malinaw na isang uri ng masamang bagay. Nang nag-iisip pa siya kung dapat ba niya itong ipaalala, isang motorsiklo ang dumating sa mabilis na takbo. Hindi nakaiwas ang dilag sa oras at akmang sasalpukan siya. Sa sumunod na segundo, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang baywang, at sa isang iglap, bahagya niyang naiwasan ang impact. Ah! Bulalas ng magandang babae at humiga sa mga bisig ni Lito, na may matagal na takot sa kanyang mukha. Sa pagtingin sa kanyang namumula na mukha, nakita ni Lito na napaka-interesante nito. Ngumiti siya at sinabing, "Beauty, ingat ka sa paglalakad." Pinandilatan siya ng magandang babae. "Pwede mo ba akong bitawan ngayon?" Nagulat si Lito. Noon lang niya namalaya na nasa bewang niya pa rin ang kamay nito. "Sorry." Awkward na ngumiti si Lito at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Nakaramdam siya ng pag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya. Kailangan niyang aminin na ang kanyang slim waist ay parang isang tunay na willow tree. Napakasarap sa pakiramdam nung hinawakan niya ito. "Salamat sa tulong mo ngayon lang. May gagawin ako, kaya kailangan ko nang umalis." Sinulyapan ng magandang babae si Lito na may kaunting pagbabantay sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang paa niya at aalis na sana. Maiintindihan din ni Lito. Pagkatapos ng lahat, siya ay napakaganda, at mayroong hindi mabilang na mga lalaki na nakatingin sa kanya. Hindi masamang ideya na maging mas mapagbantay. "Beauty, may tanong ako sa iyo," biglang sabi ni Lito. Lumingon sa likod ang babae at kumunat ang noo. "Anong problema?" Sinabi ni Lito, "Nakaramdam ka ba ng panghihina sa loob ng 2 araw na ito? Pakiramdam mo ba ay hindi ka magising?" Nang marinig ito, bahagyang ibinuka ng magandang babae ang kanyang maliit na bibig at nagtatakang nagtanong, "Paano mo nalaman?" "Haha, to tell you the truth, I'm a doctor. Young lady, ito ay sintomas na dulot ng pagsalakay ng masamang hangin. Mainam na gamutin ito." Gumawa ng random na dahilan si Lito. Masyadong mahiyain ang mga babae. Kung sasabihin niya sa kanya na siya ay ginugulo ng isang multo, malamang naiiyak siya sa takot. Nagdududa ang magandang babae. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Kaya mo bang gamutin? Magulo ba? May gagawin pa ako mamaya. It's not troublesome. It's actually very simple." Biglang naging awkward ang ekspresyon ni Lito. May alam nga siyang paraan para mawala ang masamang enerhiya sa katawan nito sa loob ng ilang segundo. Iyon ay upang tipunin ng tunay na yang chi sa kanyang palad at tapikin ng husto ang kanyang balakang, ngunit ito ay parang malaswa. Hindi naman siguro matatanggap ng kagandahan. Pagtingin sa nag-aalangan niyang tingin, medyo naiinip ang magandang babae. "Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Kaya mo bang maging lalaki ang ugali mo?" Nagpa siya si Lito at sinabing, "Ito na lang." "Ah! Hayaan mo akong suntukin ang puwet mo ng ilang beses." "What did you say? You bastos, pervert." Nagbago ang mukha ng magandang babae at nagalit ito sa kahihiyan. Itinaas niya ang kanyang kamay at akmang hahampasin si Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang palso at sinabing, "Hindi ako bastos. Talagang may sakit ka. Ang pinakamabilis na paraan para gamutin ito ay ang paluan ng iyong puwet. Ang bastos mo talaga." Ang mukha ng magandang babae ay puno ng galit, at ang kanyang 10 sentimetro na mataas na takong ay tumapak sa likod ng mga paa ni Lito. Aray! Isang matinding sakit lang ang naramdaman ni Lito, at ang kanyang mga daliri sa paa ay halos madaanan. Hindi niya akalain na ganito pala kalambot at mahina ang babaeng ito, at tinamaan siya ng napakalakas. Tinalikuran ng kagandahan si Lito at tuwang-tuwa na pumasok sa paaralan. Tila ang kagandahang ito ay isang guro sa paaralan. Walang magawang umiling si Lito at napahiga sa loob ng campus. Pagdating niya sa pintuan ng klase ni Chenner, narinig niya ang boses ng kanyang kapatid. "Lading, sumuko ka na. Hindi ako sasama sa iyo sa sinehan." Sa hindi kalayuan, puno ng galit ang mukha ni Chenner. Sa tapat niya ay nakatayo ang isang batang lalaki na 17 o 18 taong gulang. Kinulayan ng pula ang kanyang buhok, nakasuot siya ng masikip na leather na pantalon, at ang kaliwang tenga niya ay nakasuot din ng peking blue diamond na hikaw. Halata namang gangster siya. "Chenner, huwag kang masyadong mahiya. Sinasabi ko sa iyo, hindi ikaw ang bahala ngayon. Kailangan mong umalis," sabi ni Lei sa mahinang boses. Sa likod niya ay nakatayo ang 2 pang lalaki. Ngumiti sila ng masama at sinabing, "Pagpapala mo ang mapili ng aming kapatid na Lei. Hindi kanya pakikitunguhan ng masama kung susundin mo siya. Bah! Parang manok ang suot ko."
Ang swerte naman ng aso. Inilagay ni Chenner ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at dumura. Nang marinig iyon, nagtawanan ang mga estudyante sa paligid. Huwag kang tumawa. Sabi mo tandang ako. Little girl, dapat makuha kita ngayon. Nakaramdam ng hiya at inis si Lei. Sinabi niya sa kanyang dalawang tauhan, hulihin mo siya. Oo naman boss. Lumapit ang dalawang lalaki kay Chenner at sinubukan siyang sunggaban. They said with a malicious smile, little sister, don't struggle anymore. Be good and submit. Otherwise, we can't guarantee na hindi ka namin sasaktan. Huwag kang lalapit dito. Namutla sa takot ang mga labi ni Chenner. Napaatras siya hanggang sa marating niya ang sulok ng pader. Sa sandaling ito, bagamat nagagalit din ang mga estudyante sa paligid, natatakot sila sa paghihiganti ni Lei, kaya walang nang ahas na pigilan siya. Chenner, tawagan mo ako kung may kakayahan ka. Tingnan mo kung sino ang maglakas loob na tumulong sa iyo. Ako, si Lei Ding, ay tiyak na mapilayan siya. Mabangis na sabi ni Lei, masayang naglabas ng sigarilyo, sinindihan, at inilagay sa bibig niya. Pagkasabi niya noon ay napayuko ang mga tao sa paligid niya at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Kung tutuusin, sikat na gangster si Lei sa lugar na ito. Isa rin daw itong kontrabida na gumamit ng kutsilyo para manakit ng mga tao at ipinadala sa himpilan. Nang makita na ang kanyang kapatid na babae ay labis na natatakot na ang kanyang mga mata ay namumula, ang mukha ni Lito ay naging mas malungkot. Nang siya ay humakbang pasulong. Tumigil ka. Isang kaaya-ayang boses ang biglang dumating, sinabayan pa ng tunog ng mataas na takong. Isang magandang figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Siya yun. Nang makita niya kung sino iyon, labis na nagulat si Lito. Hindi niya inaasahan na ito pala ang kagandahang nakilala niya sa pintuan. Ms. Lin. Nang makita ang kanyang guro, ibinuka ni Chenner ang kanyang mga labi sa hinaing. Mabilis na lumapit si Lin Lin Lin, hinawakan ang mukha ni Chenner, at inaliw siya, Chenner, huwag kang matakot. Nandito na ang guro. Pagkatapos nito, tumayo siya sa harap ni Chenner at malamig na sinabi kay Lei, isa itong paaralan. Huwag kang magulo. Mangyaring umalis ka agad, o tatawag ako ng pulis. Haha, tumatawag ng pulis. Pulis ang pinsan ko. Anong magagawa mo sa akin? Hindi naman natakot si Lei. Sa kabaligtaran, siya ay mas mayabang. Tumingin siya kay Linlin pataas at pababa at nakangiting sinabi, hindi ko akalain na ganoon din pala ka-straight ang guro ng number 3 high school. Ang ganda ng puwete niya. Nang marinig ito, ang kanyang dalawang kampan ay tumawa din at tinitigan ang puwete ni Linlin. Puno ng galit ang mukha ni Linlin, at nanginginig siya sa galit. Aalis na sana siya kasama si Chenner, ngunit pinigilan siya ni Lei. Magandang guro, bakit ka nagmamadaling umalis? Ngumiti siya at hinawakan ang palso ni Linlin. Bitawan mo ako. Galit na galit si Linlin, ngunit hindi siya makalaban. Pulang-pula ang maganda niyang mukha sa galit. Nang kampante na si Lei, isang malamig na boses ang dumating, bitawan mo, o di mo na mahawakan ang iyong kamay. Natigilan ang mga tao at napatingin sa direksyon ng boses. Nagulat si Chenner, kuya. Ikaw ba? Nang makita ni Linlin si Lito, nagulat siya sa una, ngunit pagkatapos ay may bakas ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Nang marinig niyang tinawag siya ni Chenner na kapatid, puno ng pagtataka ang mukha nito. Hindi siya makapaniwala na ang isang napakaganda at magandang ugali na batang babae na tulad ni Chenner ay may isang kahabag-habag na kapatid na lalaki. Kabanata 255. Kapatid mo ba ang lalaking ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Linlin kay Chenner. Hindi naintindihan ni Chenner. Kinusat niya ang malalaking mata niya at tumango. Oo, Lito ang pangalan niya, at kapatid ko siya. Brat, what did you say just now? Don't take my hand. You really have guts. Nanlaki ang mga mata ni Lei at naglakad patungo kay Lito. Itinaas niya ang kanyang kamay at mayabang na sinabi, narito ang aking kamay. Tingnan natin kung maglakas loob kang hawakan ito. Nang matapos siyang magsalita, biglang hinawakan ni Lito ang kanyang palso at pinilipit ito ng husto. Basag. Sa malutong na tunog ng pagbitak ng buto, nagpakawala si Lei ng malungkot na alulong na parang baboy na kinakatay. Angal. Yung kamay ko. Ang kanyang mga kamay ay nasa kakaibang hugis at ganap na nabali. Namumula ang mga mata niya at sumigaw, anak, patay ka. How dare you break my hand? Nagkibit balikat si Lito, mukhang walang pakialam. Hindi mo ba hiniling na hawakan ko? Ikaw. Galit na galit si Lei. Sinabi niya sa kanyang dalawang tauhan, sige at baliin mo ang kanyang dalawang kamay. Nang makita ng dalawang lalaki na binubuli ang kanilang amo, napuno rin sila ng galit. Agad nilang ikinaway ang kanilang mga kamao at naglakad pasulong.
Kumunat ang noo ni Linlin at sinabi kay Lito, kaya mo ba o hindi? Ang mga lalaking ito ay walang awa. Kung hindi mo kaya, huwag kang magpakitang gilas. Tatawagin ko ang mga security guard. Tinaasan siya ni Lito ng isang kilay at sinabing may masamang ekspresyon, lalaki ako. Maaari mo bang tanungin ako kung kaya ko? Siyempre kaya ko, at kaya ko ito ng napakahusay. Natigilan si Linlin. Noong una, hindi niya naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero nang mag-react siya ay nag-init agad ang mukha niya. She stomped her feet and cursed in her heart, bastos. Kung hindi dahil sa kapakanan ni Chenner, matagal na niya itong pinagalitan. Nang magalit siya, naramdaman niyang may kumikislap na figure sa kanyang harapan, at pagkatapos ay lumipad ang dalawa. Bang! Bang! Bago pa man mahawakan ng dalawang kababata ang isang hibla ng buhok ni Lito, pinalipad sila ng kanyang sipa. Are you kidding me? Bilang isang grandmaster, hindi madaling makitungo sa dalawang street gangster. Hooray! Ang dalawang lalaki ay bumagsak ng husto sa lupa, tinakpan ang kanilang mga puwitan ng kanilang mga kamay, at napangiti sa sakit. Nang makita ito, nagulat ang mga estudyante sa gilid. Ang mga babae ay tumingin kay Lito ng may paghanga. Wow! Ang gwapo niya. Well, ang galing ng kapatid ko no. Proud na sabi ni Chenner, puno ng pagmamalaki ang kanyang maliit na mukha. Hindi pinansin ni Lito ang dalawang lalaking parang hipon at dumiretso siya kay Lei. Nakita ni Lei ang husay ni Lito at alam niyang sinipa niya ang isang metal plate sa pagkakataong ito. Sa sobrang takot ay napalunok siya ng laway. Binabalaan kita, huwag kang lalapit. Pulis ang pinsan ko. Talagang ipaghihiganti niya ako. Tinakpan niya ang nasugatan niyang palso at nagngangalit ang mga ngipin. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, itinaas ni Lito ang kanyang kamay at sinampal siya ng malakas sa mukha. Maghiganti ka. Hehe, kahit sino pa siya, hayaan mo siyang lumapit. Tinakpan ni Lei ang kalahati ng kanyang pula at namamaga na mukha. Nakaramdam siya ng hiya kaya nag-init ang ulo niya. How dare you hit me? Pak! Itinaas ni Lito ang kanyang kamay at binigyan siya ng isa pang sampal. Nakangiting sabi niya, ako ang nakabangga sa'yo. Ano bang problema mo? Sa pagtingin sa bastos ng ngiti ni Lito, si Lei ay nagalit at sumigaw, maghintay at tingnan. Hindi kita patatawarin. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang sampal na naman ang dumating. Ngumiti si Lito at sinabing, sabihin mo na. Kapag sinabi mo ulit, sasampalin kita ulit. Bagamat 3 beses pa lang siyang nabugbog, namamaga ang mukha ni Lei na parang ulo ng baboy. Sa sobrang sakit ay parang napunit ang kanyang balat. Pakiramdam niya, kapag nabugbog pa siya ay baka masira ang mukha niya. Sa pagtingin sa nakataas na palad ni Lito, hindi man lang ito inisip ni Lei. Mabilis siyang umiyak at sinabing, I won't. Don't hit me. Huminto si Lito at malamig na sinabi, sa pagkakataong ito, babaliin ko ang isang kamay mo. Kung maglakas loob kang asarin muli ang kapatid ko, lampoin kita at hindi ka na magiging lalaki habang buhay. Habang nagsasalita siya, bumungad sa kanyang buong katawan ang napakalamig na aura. Nanginig ang buong katawan ni Ding Lei, at nanginginig ang kanyang mga binti. Umalis ka. Sinipa ni Lito si Lei, ngunit si Lei ay walang oras na umungol sa sakit. Tumayo siya at tumakbo palayo. Lito, right. Just you wait and see. Mabangis siyang nagmura at tumakbo palayo kasama ang dalawa niyang tagasunod. Bukod dito, maraming mga batang lalaki ang nagkagusto kay Chenner, ngunit nang makita nila na siya ay may napakasamang ugali na kapatid, lahat sila ay lumiit ang kanilang mga leeg at tahimik na umatras. Tumingin si Linlin sa direksyon kung saan umalis si Lei at ang dalawa pa, na parang nananaginip. Hindi niya akalain na may kaya pala itong bastos na ito. Lumapit si Lito at iniabot ang kanyang kamay ng nakangiti. Beauty, hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging guro ni Chenner. Nice to meet you. Sobrang pinagsisihan niya ito. Kung alam lang niya kanina, hindi sana siya nakikialam sa negosyo ng ibang tao sa gate ng school. Hindi naintindihan ng guro na siya ay isang bastos. Masama kung malagay niya si Chenner sa gulo dahil sa kanya. Inilibot ni Linlin ang kanyang mga mata. Nang maisip niya kung paano siya gustong paluan ni Lito, nagalit siya kaya gusto niya itong sakalin hanggang mamatay. Gayunpaman, hindi siya magalit dahil sa presensya ni Lei Xiaochen, kaya kinailangan niyang abutin ito at makipagkamay sa kanya ng may pag-aatubili. Sa sandaling hinawakan ito ni Lito, alam niya na ito ay isang taong hindi kailanman gumagawa ng gawaing bahay. Ang kanyang mga kamay ay makinis at malambot tulad ng balat ng isang sanggol. Ang sarap sa pakiramdam na hawakan ito. Nakatingin sa nabighani na ekspresyon ni Lito, galit na sinabi ni Linlin, sapat na ba ang nahawakan mo? Kaya mo bang bitawan? Si Lito ay bumalik sa kanyang katinoan at nakaramdam ng labis na kahihiyan.
Mabuti na lang at nakaalis na ang mga estudyante, kung hindi, isang malaking kahihiyan. Tumingin si Chenner sa awkward na dalawa at may napansin siyang matalas. She asked tentatively, "Do you know each other?" "Oo, kilala ko." "Hindi ko siya kilala." Sabay na sumagot sina Lito at Linlin, ngunit ganap na magkaiba ang kanilang mga sagot. Pagkatapos noon, pareho silang napahiya. Nalilito si Chenner. "So magkakilala ba kayo o hindi?" Napakamot ng ulo si Lito. Nakita ko siya sa gate ng school. Gusto ko siyang i-treat that time." "Tumahimik ka." Pinandilatan siya ni Linlin, dalawang maliliit na apoy na nag-aalab sa kanyang magagandang mata. Sa wakas ay nakatitiyak si Chenner na may kwento sa pagitan nilang dalawa. Agad siyang ngumiti ng matamis at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay. "Kuya, magsisimula na ang meeting ng magulang. Bilasan mo na at pumasok ka na." Walang magawang sumulyap si Lito kay Linlin. Ang hirap talagang pakitunguhan ng mga babae. Hindi nagtagal, nagsimula ang pagpupulong ng mga magulang. Una, nagsalita ang punong guro, at pagkatapos ay isa-isang sinuri ng mga guro ang resulta ng midterm exam. Miss Lin, isang dayuhang English teacher. Huwag mong maliitin ang kanyang murang edad. Nakapagtapos na siya sa isang sikat na unibersidad sa ibang bansa, at isa ring batang guro na napakaayos sa ating paaralan. Masiglang pakilala ng punong guro. Habang naglalakad si Linlin papunta sa podium, nagliwanag ang lahat ng mga mata ng mga lalaking magulang. Parang sinipsip ni Linlin ang kanilang mga mata. May mga tao pa nga na tuloy-tuloy ang paglunok ng laway. Bagamat naramdaman ni Lito na ang babaeng ito ay may masamang ugali, kailangan niyang aminin na siya ay talagang maganda. Siya ay kasing ganda ng isang bulaklak ng lotes. Nakatayo sa tabi ng isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na mga guro, para siyang isang engkanto mula sa langit. Sabik na sabi ng isang estudyanteng nakasuot and tie, na mukhang matagumpay na tao, "Napakaganda ni Miss Lin. May oras ka ba sa gabi? Para pasalamatan ka sa pagsisikap mo para sa bata, gusto kong imbitahan si Miss Lin sa isang 5-star hotel para sa hapunan." Kumunat ang noo ni Linlin. Baka sa kanyang mga mata ang disgusto, ngunit magalang pa rin siyang ngumiti at sinabing, "Tungkulin ko ang maging guro. Hindi na kailangang kumain." Malamig na ngumuso ang babaeng guro na nagtuturo ng chemistry. Ang kanyang mukha ay puno ng selos, at ang kanyang mga tingin ay puno ng pagnanais na maging isang kutsilyo na tumusok kay Linlin sa isang pugad ng trompeta. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng pinto. "Teacher, something's wrong. May gustong tumalon sa building." Isang batang lalaki ang tumakbo na may pagtataka na tingin at sumigaw. "Ano?" Natigilan ang mga guro at nagmamadaling tumakbo palabas. Na-curious din ang mga magulang nila at nagmamadaling bumaba. Dumating sina Lito at Chenner sa labas ng gusali ng pagtuturo. Tumangala sila at nakita nila ang isang babaeng naka-school uniform na nakatayo sa bubong ng ikapitong palapag. "Oh my God, di ba tungtong song yan ang klase natin?" Tinakpin ni Chenner ang kanyang bibig sa takot. "Balita ko bumagsak siya sa middle term exam this time at pinagalitan siya ng parents niya. Itataboy din daw siya sa bahay niya. Hindi siya makapag-isip ng maayos, kaya..." May mga taong nag-uusap sa mahinang boses. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Linlin. She didn't do well in her English this time. Maling answer card ang ginamit niya at lumapit sa akin para palitan ang score. Sabi ko personal reason niya iyon, kaya tumanggi ako. Sa kabilang banda, narinig siya ng babaeng guro sa chemistry at sinabi sa kakaibang tono, "So, kung may mangyari man sa babaeng ito, responsibilidad mo ito." Kumunat ang noo ni Chenner at sinabing, "Mr. Talamak, medyo sumusobra ka na." Sa tuwing may pagsusulit, paulit-ulit na idinidiin ng paaralan na hindi ito binibilang sa maling answer card. Walang ginawang mali si Mr. Lin. Nanlamig ang mukha ni Mr. Talamak at ngumuso siya. "Itago mo ito para sa mga magulang ni Tungtong Song." "Hindi, responsibilidad ko talaga ito. Hindi, kailangan ko siyang iligtas." Bahagyang namumula ang mga mata ni Linlin. Sinisi niya ang sarili at biglang tumakbo patungo sa building ng pagtuturo. Sa pagtingin sa likod ni Linlin, bahagyang napangiwi si Lito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya kay Chenner, "Manatili ka rito." Pagkatapos nito, sinundan siya nito ng malalaking hakbang. Kabanata 256. Sa taas ng building ng pagtuturo, nakatayo na sa gilid ang mga babaeng estudyante. Kung gumawa pa sila ng isang hakbang pasulong, mahuhulog na siya sa gusali. "Tungtong, kasalanan lahat ito ng guro. Pag-usapan natin ito. Huwag kang pabigla-bigla." Umakyat si Linlin sa itaas na palapag at nagmamadaling sinubukan siyang hikayatin.
Puno ng luha ang mukha ni Tungtong, at pilit niyang iniling ang kanyang ulo. MS Linlin? Wala kang kasalanan. Naging pabaya ako at mali ang pagkaka-apply ng answer card, pero ayaw makinig ng mga magulang ko sa paliwanag ko at tinawag pa akong walang kwenta. Habang nagsasalita siya, nagsimula na naman siyang umiyak. Naunawaan ni Lito na ang babaeng ito ay hindi tatalon sa gusali dahil hindi siya nakagawa ng maayos sa pagsusulit. Ito ay dahil sa hindi makatwiran ang kanyang mga magulang at sinaktan siya, na nakaapekto sa pagpapahalaga sa sarili ng dalaga. Then, bumalik ka muna. The teacher will explain it to your parents, okay? Maingat na sinubukan ni Linlin na hikayatin siya. Sabay dahan-daang lumapit sa dalaga. Huwag kang lalapit, o tatalon ako. Umungol ang dalaga at walang malay na sumipa pabalik. Then she stepped on nothing and leaned back. Hindi. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ni Linlin si Tungtong at hinawakan ang kanyang damit. Gayunpaman, bilang isang mahinang babae, paano niya maaagaw si Tungtong? Sa halip, sumuray-suray siya at natamba. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan sa ibaba. Naghiyawan sila nang makitang natamba ang dalawa. Ang ikapitong palapag ay higit sa 20 metro ang taas. Kung nahulog siya, tiyak na mamamatay siya. Ang isip ni Linlin ay blanko at puno ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay napahamak siya. Biglang may humawak sa bewang niya. Sa sumunod na ilang segundo, hinayla siya sa isang mahigpit na yakap. Maaaring tumagal ito ng wala pang isang segundo. Sumipol ang hangin sa kanyang tainga, at agad na tumahimik ang paligid. Ako ba? Patay. Mariing ipinikit ni Linlin ang kanyang mga mata at hindi nang ahas na buksan ang mga ito. Sa oras na ito, isang pamilyar na boses ang nagmula sa itaas ng kanyang ulo. Ahem, Miss Linlin? Hanggang kailan mo ba ako gustong hawakan? Hindi ba ito ang boses ng bastos na iyon? Biglang binuksan ni Linlin ang kanyang mga mata at tumangala. Ang kanyang mga labi ay biglang dumampi sa isang bagay na mainit, at ang mukha ni Lito ay walang katapusang pinalaki sa kanyang harapan. Ang bibig ni Lito ang dumampi sa bibig niya. Nang tumangala siya, ibinababa ni Lito ang kanyang ulo at hindi sinasadyang naghalikan silang dalawa. Mabilis na pinaliit ni Linlin ang kanyang leeg at galit na sinabi na may pulang mukha, bastos, sinamantala mo na naman ako. Itinago niya ang kanyang unang halik sa loob ng 22 taon, ngunit wala na ito. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang ibig mong sabihin na sinamantala kita? Hindi ako kumikibo. Ikaw ang nagkusa na ilagay ang iyong bibig sa akin, okay? Nga pala. Iniba niya ang topic at tumawa. Niyakap mo ako ng mahigpit na halos hindi na ako makahinga. Kahit na niligtas kita, hindi mo naman kailangang maging masigasig, di ba? Natigilan si Linlin. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita na ang kanyang dalawang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Lito na parang koala. Mahigpit na magkadikit ang dalawang katawan, at baluktot ang kanyang dibdib. Nag-react siya at napasigaw. Mabilis niyang binitawan ang kamay niya at umatras ng 1 metro. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at hindi makapagsalita. Bakit siya tuwang-tuwa? Hindi siya isang mabangis na hayop. Biglang umalis ang malambot niyang katawan, at medyo nadismaya pa siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Linlin na si Tungtong ay nakaupo sa sahig sa tabi niya. Namumutla ang mukha niya at parang takot na takot. Tungtong, okay ka lang. Huwag ka na ulit gagawa ng kawalang modo. Natatakot na sabi ni Linlin habang tinutulungan siyang tumayo. Namula ang mga mata ni Tungtong. Ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Linlin at umiyak, guro, ang pagtalon sa isang gusali ay masyadong nakakatakot. Kahit na ako ay bugbugin ng aking mga magulang hanggang sa mamatay, hindi ko na uulitin ang ganoong bagay. Matagal siyang umiyak at tumingin kay Lito ng may pasasalamat. Buti na lang at nandito ang kuya ko. Kung hindi, tapos na ako at malalagay ako sa gulo ni Miss Linlin. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Wala lang. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Bumalik ka at makipag-usap ka ng maayos sa mga magulang mo. Huwag kang gagawa ng kawalang modo sa hinaharap. Oo. Masiglang tumanggaw si Tungtong. Tungtong. Sa oras na ito, sumugod din ang mga magulang ni Tungtong. Umiyak na silang dalawa at niyakap ang kanilang anak. Sa pagtingin sa pamilya na nakahawak sa kanilang mga ulo at umiiyak ng mapait, biglang nakaramdam ng kaunting emosyonal si Lito. Bagay talaga ang pares ng mga magulang na ito, dahil halos saktan niya ang kanyang anak dahil sa kanyang mga salita. Lito, may itatanong ako sa iyo. Biglang hinayla ni Linlin si Lito sa isang tabi. Si Lito ay may masamang pakiramdam at agad na nakaramdam ng kaunting guilty. What? To thank me, you want to marry me? Sa iyong panaginip. Namula si Linlin at tinitigan siyang mabuti gamit ang kanyang malapasang mga mata.
Paano mo naligtas kami ni Tungtong ng sabay? Talagang curious siya at naramdaman niyang hindi ito isang bagay na magagawa ng isang mortal. Sa oras na iyon, nahulog sila ni Tungtong. Para sa ilang kadahilanan, parang isang siglo na ang lumipas, o wala pang isang segundo, siya ay nailigtas ni Lito. Wala lang. Hinaila lang kita pabalik. Nagkibit-balikat si Lito at mahinahong sinabi. Siyempre, hindi niya masabi sa kanya na siya ay lumipad pababa at nahuli sila. Kung sasabihin niya sa kanya, hindi siya maniniwala sa kanya at ituturing siyang baliw. Napakabilis ng prosesong ito. Hindi dapat nakita ng mga tao sa ibaba kung ano ang nangyayari, ngunit hindi madaling lokohin si Linlin. Si Linlin ay may kaina-hinalang tingin sa kanyang mukha. Talaga. Pero nahulog ako sa dalawang palapag noon. Paano mo nagawa? Masyado kang kinakabahan. Kung tama ang pagkakaalala ko, muntik ka ng madapa noong mga oras na iyon. Buti na lang at mabilis kitang napigilan. Matigas at taos-puso ang tono ni Lito. Napakaseryoso ng kanyang ugali kaya hindi maiwasan ni Linlin na pagdudahan ang kanyang sarili. Mali ba talaga ako sa naalala ko? Well, Miss Linlin, gusto mo bang isipin ang treatment na sinabi ko sa'yo noon? Mabilis na iniba ni Lito ang usapan. Para gumaling ng sakit, namula ang mukha ni Linlin. Doktor ka ba talaga? Hindi ka nagsisinungaling ha? Pagkatapos ng nangyari ngayon, hindi na niya tinanggihan si Lito gaya ng dati, ngunit pagdating sa pagpapagamot sa mga pasyente, kahit anong isipin niya, pakiramdam niya ay malaswa ito at hindi talaga mapagkakatiwalaan. Sa sandaling ito, isang malapilak na tinig ang dumating, Miss Linlin, napakatalino ng kakayahan ng kapatid ko sa pagpapagamot. Ang aking ama ay may malubhang karamdaman sa loob ng maraming taon. Siya ang nagpagaling sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Chenner. Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang napawi ang pagdududa ni Linlin. Tinagilid ni Chenner ang kanyang ulo at nagtatakang nagtanong, Miss Linlin, ano ang nangyayari sa iyo? Paano mo ito ginagamot? Tumawa si Lito. The treatment method is very simple. Kaya lang ayaw niyang makipag-cooperate. Bahagyang namula ang mukha ni Linlin at galit na sinabi niya, hindi, huwag makinig sa kanyang kabastusan. Dahil sa naturang episode, natapos ang pagpupulong ng mga magulang. Si Chenner at ilang babaeng kaklase ay pumunta sa dance room para mag-practice ng sayaw. Nagpasya si Lito na hintayin siyang umuwi ng magkasama. Sina Lito at Linlin lang ang nasa opisina. Sa sandali itong pinag-isipan ni Linlin, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magtanong, epektibo ba talaga ang ideya mo? Kamakailan, siya ay nasa ulirat at walang lakas para sa klase. Magkakaroon ng bukas na klase sa loob ng 2 araw, na partikular na mahalaga para sa kanyang pagmamarka. Dapat ay masigla siya at hindi nagkakamali. Ganap na epektibo. Ginagarantiya ko ito sa aking pagkatao. Tinapik ni Lito ang kanyang dibdib at sinabi. Namula ang pisngi ni Linlin. Kung ganoon, susubukan ko. Hindi inaasahan ni Lito na papayag siya, at napaawang ang kanyang bibig sa gulat. Cut the crap. Bilisan mo. Ginawa ni Linlin ang mga bagay ng maayos. Inilapag niya ang itaas na bahagi ng katawan niya sa desk. Kabanata 257. Habang nakatingin sa buong kurba ni Linlin, nilunok ni Lito ang kanyang laway at naging mabilis ang kanyang paghinga. Well, nagawa ko na. Kinagat ni Linlin ang kanyang buong labi at ipinikit ang kanyang mga mata. Oo. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay at inipon ang genuine chi sa kanyang palad. Itinutok niya ito sa acupuncture point sa kanyang puwitan at tinapik siya. Pak! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Umungol si Linlin. Nanginginig siya at nanginginig ang katawan niya sa hindi maipaliwanag. Nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pwede ba maging gentle ka? Medyo natahimik si Lito. Walang kwenta ang pagiging maamo. Effective lang kung tamaan mo siya ng malakas. Sumunod, 2 beses niya itong tinapik sa puwitan. Tapos na. Binawi ni Lito ang kanyang kamay at mahinahong sinabi. Sa pagkakataong ito, napakunot ang noo niya at naramdaman niyang parang may dumaan sa pinto. Pero nang dumilat siya, wala namang tao. Baka nagkamali siya. Nanlambot ang mga binti ni Linlin at nagawa niyang tumayo ng tuwid. Namumula ang mukha, galit na sabi niya, bastos, I think you're lying to me. You want to take advantage of me. How can you treat me like this? Walang magawang sinabi ni Lito, kung gayon, tatanungin kita, nahihilo ka pa ba? Natigilan si Linlin. Maingat niyang naramdaman na hindi talaga siya nahihilo, at napaka-energetic niya ngayon. Siya ay puno ng enerhiya. Well, na-relax ako bigla. Nagtataka niyang sabi, at ang ganda ng mga mata niyang hugis almond ay kumikislap, napaka-cute. So,
hihingi ka ba ng tawad sa ugali mo dati? Tsaka paano mo ako pasasalamatan? Pinag-krus ni Lito ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Lamambat ang ugali ni Linlin nang hindi niya inaasahan na talagang pinagaling ni Lito ang kanyang karamdaman. She pouted and said, "I'm sorry, hindi ko sinasadyang pag-alitan ka, but you look so wretched." Ang sulok ng bibig ni Lito ay kumaibot at ang kanyang mukha ay puno ng mga itim na linya. Humihingi ba siya ng tawad o sinisiraan siya? Nang makitang malapit na siyang magsuka ng dugo, mapaglarong nilabas ni Linlin ang kanyang dila at tinapik siya. Her eyes curved into crescent moons as she said, "Sige, nagbibiro lang ako. How about this? I'll treat you to a meal on the weekend 2 days later, okay?" Mas katulad niyan. Ngumuso si Lito at saka ngumisi. I have to say, ang sarap sa pakiramdam ng puwitan mo. Malambot na malambot. Hindi ko kayang pigilan. Ikaw. Ang songgit mo. Si Linlin, na orihinal na ipinagmamalaki sa sarili, ay namula at hinagisan ng libro si Lito na may galit na tingin. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, kahit na siya ay napahiya at inis, nakaramdam pa rin siya ng kaunting saya. Ano ang nangyayari? Puno ng ngiti ang mukha ni Lito. Sa wakas ay nanalo na siya sa unang round. Maya-maya lang, may pumasok na lalaki. Miss Linlin, gusto mo bang makasama ako sa pagkain? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nag-imbite kay Linlin sa hapunan sa pulong ng mga magulang. Inilabas niya ang isang napakamarangyang business card at buong pagmamalaki, hindi pa ako nagpapakilala. Gang Cheng ang pangalan ko. Nagbukas ako ng ilang tindahan ng 4S ng kotse sa Badoc City. Maaari akong kumita ng 10-10 milyon sa isang taon. Nanlamig ang magandang mukha ni Linlin habang malamig na sinabi, "Salamat sa iyong kabaitan. Hindi na kailangan." Natigilan si Gang. Hindi niya inaasahan na hindi matitinag si Linlin pagkatapos niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang boss. Ayon sa kanyang nakaraang karanasan, hanggat alam ng isang batang babae na siya ang amo ng isang 4S shop, nagmamadali itong ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko. Masungit na sabi niya, "Bakit hindi mo naiisip? Balita ko nagbigay ka ng titulo kamakailan. May konting pagkakaibigan ako sa president ng school. I can put in a good word for you." Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang mga kilay ni Linlin. Ang kanyang kakayahang magtrabaho ay napakalakas, kaya't hindi niya kailangang maglagay ng magandang salita. Natatakot siya na baka may masabi itong masama tungkol sa kanya at maapektuhan ang kanyang reputasyon. "Miss Linlin, nakapagdesisyon ka na ba? Nagpa-appointment na ako sa restaurant, hinihintay kang tumango." Naningkit ang mata ng nasa katanghaliang gulang na tila may masamang balak. Nang si Linlin ay nasa dilema, biglang sinabi ni Lito, "Oy, bulag ka ba? Nandito na ang boyfriend niya, how dare you? Anong sabi mo? May boyfriend na si Miss Linlin." Dumilim ang mukha ni Gang, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lito at sarkastikong sinabi, "Hindi kaya ikaw yun, di ba? Boy, sa tingin mo ba madali akong lokohin? Sa hitsura mo, paano may in love sa iyo ang isang magandang babae tulad ni Miss Linlin?" Sa isip niya, ang mga kabataan at magagandang babae ay siguradong makakahanap ng mayayamang lalaki. Malungkot ang mukha ni Gang. Tinuro niya si Lito at malamig na sinabi, "And, how dare you scold me just now? Are you tired of leaving? If I move my fingers, you will be disabled. Binabalaan kita, huwag mo akong ituro, kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan." Sumimangot si Lito, puno ng sama ng loob ang kanyang mukha. Tumaas ang kilay ni Gang at mayabang na sinabi, "Itinuro lang kita. Ano bang problema? Wala kang pakialam sa akin." Sa sumunod na segundo, biglang kumilos si Lito, hinawakan ang kanyang daliri, at marahas na pinisil ito. Namilipit sa sakit ang buong mukha ni Gang at napasigaw siya, "Bitawan mo. Bitawan mo. Nagtuturo ka pa ba?" Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Lito, na naging sanhi ng kanyang panginginig sa loob. Pakiramdam niya ay malapit nang mabali ang daliri niya sa susunod na segundo. Mabilis niyang sinabi, "Wala na. Wala na. Let go." Karaniwan, si Lito ay madaling mabali ang kanyang mga daliri, ngunit ito ay isang paaralan. Kung talagang gumawa siya ng isang bagay na malupit, magdudulot ito ng problema kay Linlin. Naging mabait lang siya para pakawalan siya. Kasabay ng paghaplos niya sa masakit na mga daliri ay nagumbok na ang mga ugat sa kanyang noo. Nang malapit na siyang sumabog, lumapit si Linlin sa gilid ni Lito at hinawakan ang kanyang kamay. "Mr. Cheng, masyadong impulsive ang boyfriend ko kanina. Please don't take it to heart.
Nakangiti niyang sabi, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal kay Lito. Nagulat siya sa mga salita ni Lito, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang tinutulungan siya nito. Napangiti ang mga labi ni Lito. Medyo mabilis ang reaksyon ng babaeng ito. Medyo nahumaling siya sa pagtingin sa mga mata nitong mapagmahal at mabilis na umiwas dito. Napaisip siya, mukhang hindi lang mabilis mag-react ang babaeng ito kundi magaling din umarte, na nakaka-goosebump sa akin. Imposible yan. Pinagtulungan niyo ako sa pagsisinungaling sa akin. Paano magugustuhan ng isang Diyosang tulad mo ang talunan na ito? Galit na sabi ni Gang at halatang hindi naniniwala. Mapapatunayan namin ito sa iyo. Sigaw ni Lito, pagkatapos ay direktang hinawakan ang likod ng ulo ni Linlin at hinalikan siya sa labi. Biglang nanlaki ang mga mata ni Linlin habang ang pamumula ay kumalat hanggang sa kanyang tenga. Ninakaw ng lalaking ito ang kanyang unang halik at hindi man lang binitawan ang kanyang pangalawang halik. Bagamat malapit na siyang mamatay sa galit, hindi niya magawang itulak siya palayo kapag umaarte siya. Hinayaan lang niya itong samantalahin siya. Pagmamasid sa kanilang dalawa na naghahalikan, para silang tinamaan ng kidlat. Wala silang choice kundi tanggapin ang katotohanan. Gayunpaman, siya ay nahuhulog sa lipunan sa loob ng maraming taon at may malalim na pag-iisip. Agad niyang pinigilan ang galit at sinabing may nakakatakot na ngiti, haha, I wonder what kind of job is this gentleman is working for. Nagkibit balikat si Lito. Wala naman. Tumanggo si Gang. Nako, ganun pala. Nagre-recruit lang ng tao ang 4S shop ko. Ano ang major mo? Saang graduate ka nagtapos? Kung bagay, pwede kang pumunta sa kumpanya ko para magtrabaho. Hindi pa ako nakakapasok sa universidad, mahinahong sagot ni Lito. Ano ba? May mga hindi pa nakakapag-college ngayon. Hahatapos security guard ka lang. Puno ng panunuya ang mukha ni Gang. Habang nagsasalita siya, sinasadya niyang tumingin kay Linlin at sinabing, para sa kapakanan ni Miss Linlin, bibigyan kita ng 5,000 sa isang buwan, at ang iba ay bibigyan ka ng 2,500 sa isang buwan. Ano sa palagay mo? Gusto niyang ipaunawa kay Linlin na si Lito ay isang mabahong talunan. Maaari niyang kunin siya bilang isang asong tagapagbantay sa 5,000 lamang, na hindi katumbas ng 10-10 milyong sa isang taon. Akala niya ay tiyak na sasang-ayon si Lito na may pasasalamat, ngunit minisyon lang siya. Nothing special. Let alone 5,000, kahit bigyan mo pa ako ng 50,000, hindi ko natitignan. Kabanata 258. Anak, ang yabang mo. Galit na galit si Gang. Ang isang talunan na tulad mo na walang background at walang academic background ay dapat na kumita ng 5,000 sa isang buwan. Dapat ay tumawa ka ng patago. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Linlin at mapang-asar na sinabi, Miss Linlin, ano ang silbi ng pagsunod sa isang walang kabuluhang tulad mo? Ang isang buwang halaga ng pera ay hindi pa sapat para sa isang pagkain. Kung ikaw ay kasama ko, maaari kang pumili ng alinman sa lipstick, pabango, at bag. Bakit ka sumosobra? Nang marinig ang panunumbat ni Lito, lalong nalungkot si Linlin. Hahakbang na sana siya para makipagtalo nang pigilan siya ni Lito. Tumingin si Lito kay Gang Cheng at sinabing may mahinang ngiti, Boss Cheng, tama ba? Dahil nagpapatakbo ka ng 4S shop, dapat kilala mo si Mingdong Sia, di ba? Natigilan si Gang, at medyo nalito siya sa tanong ni Lito. Pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing, hindi ko inaasahan na ikaw, isang talunan, ay makikilala si Mr. Sia. Siya ang pinakamalaking dealer ng kotse sa silangang bahagi ng bansa. Hindi ko lang siya kilala, kundi nakikipagtulungan din sa kanya. Kami ay matandang magkaibigan. Ganun ba? Napangiti ang mga labi ni Lito. Then, do you believe me? Basta tumawag ako, tatanggalan ka ng dealer ng kotse. Hahaha. Nang marinig ito, si Gang ay tumawa ng malakas, na pabuntong hininga. Ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Kilala mo ba si President Sia? Siguradong nananaginip ka. Sa isang tabi, bahagyang kumunat ang noo ni Linlin at walang imak na tumingin kay Lito. Akala niya isa itong lalaking walang pakialam sa opinyon ng ibang tao, pero hindi niya inaasahan na magsisinungaling ito sa kanya para lang sa mukha. Umiling siya at labis na nadismaya. Lito, paano mo nakilala si Mingdong Sia? Nabalitaan ko na kakaunti lang ang may personal na numero ng telepono niya, lalo pa ang pagtawag sa kanya. Si Linlin ay sumimangot at ang kanyang tono ay puno ng pagkabigo. Si Lito ay mukhang walang magawa habang hinihimas ang kanyang ilong. Kilala ko talaga siya. Hindi ko lang siya kilala, kundi iniligtas ko rin ang buhay niya. Malaki ang pasasalamat niya sa akin. Ang mga salita ni Lito ay nagpahagalpak muli sa tawa ni Gang. Hahaha. Dahil kilala mo si Boss Sia, tawagan mo siya dali.
Di ba sabi mo gusto mo akong umalis sa kumpanya? Maghihintay ako dito. Ikaw ang nagkusa para hilingin ito. Kinuha ni Lito ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Mingdong. Noong panahong iyon, pagkatapos niyang isave si Mingdong sa telepono, binigyan siya ni Mingdong ng business card na may personal na numero ng telepono nito. Sinulyapan lamang ito ni Lito at pagkatapos ay ibinaba ito. Hindi nagtagal, nakakonekta ang telepono, at ang nagulat na boses ni Mingdong ay dumating, Lito. Yes, President Sia. Sorry to disturb you. I have something to discuss with you. Mahinahong sabi ni Lito. Nang marinig ito, medyo nalungkot si Mingdong. What's your name? President Sia. Don't you see me as an outsider? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Tutulungan kita. Mapait na ngumiti si Lito at sinabing, well, Kuya Sia, ganun ba? Kilala mo ba ang may-ari ng 4S shop na tinatawag na Gangcheng? Siya ay kabilang din sa Badok City. Nagkaroon kami ng konting conflict ngayon. Gangcheng. Sinubukan ni Mingdong ang kanyang makakaya na alalahanin. Well, parang may ganyang tao, na hindi mahalata na kriminal sa ibaba ko. Bakit, ginulo ka ba niya? Walang anuman. Isa lang akong walang kwenta, walang pakialam na sabi ni Lito, na sinulyapan si Gang. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Mingdong ang kanyang galit. Saway niya, ano? How dare you? Kuya, ang galing mo sa pagmedikal. Si Gang, itong walang modo na ito, talagang pinagalitan ka bilang walang kwenta. Hindi, dapat turuan ko siya ng leksyon. Nang marinig ang tunog ng beep sa telepono, nakaramdam ng kaunting kawalan si Lito. Hindi niya akalain na ganito pala ang ugali ni Mingdong. Sa kabilang banda, habang pinapanood si Lito na ibinaba ang kanyang mobile phone, puno ng paghamak ang mukha ni Gang. Anak, ang galing mong umarte. Hindi siya naniniwala na kilala ni Lito si Mingdong. Sa kanyang opinyon, pinilit lang ni Lito ang kanyang sarili na kumilos. Nang matapos siyang magsalita ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang phone niya at nakita niyang numero iyon ng assistant ni Mingdong. Tama, sa status niya, hindi siya qualified na direktang makipag-ugnayan kay Mingdong. Palagi niyang kinokontak ang assistant ni Mingdong. Nabigla siya. Paano kaya ito? Ibinaba ni Lito ang telepono, at tinawagan siya ng assistant ni Mingdong. Hindi, ito ay dapat na isang pagkakataon. Hindi siya naglakas loob na pabayaan siya at mabilis na kinuha ang telepono. Hello? Assistant Chen? Hello. Bakit mo ako gustong tawagan? Si President Sia, gumaling na ba kamakailan? Hindi siya pinansin ni Assistant Chen at malamig na sinabi, Gangcheng, tama ba? Kanina lang, sinabi ni Boss Sia na nabastos mo ang isang mabuting kaibigan niya. Nagpasya siyang kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa iyo. Bukod pa rito, inihayag na niya na ang buong dealer ng kotse ng country ay hindi na makikipagtulungan sa iyo. Please take care of yourself. Nang hindi na naghintay ng sagot ay ibinaba na niya ang telepono. Paano? Paano ito posible? Nagulat si Gang kaya napaupo siya sa sahig na may maputlang mukha. Tumingin siya kay Lito na hindi makapaniwala. Hindi niya pinangarap na si Lito, na nakasuot ng ordinaryong damit at walang marangal na ugali, ay talagang kilala niya si Mingdong, ang malaking boss ng konseho ng estado. Bukod dito, hindi ito kasing simple ng pagkilala sa isa't isa. Ngayon lang sinabi ni Secretary Chen na isa sa mga mabubuting kaibigan ni Boss Sia. Talagang pinagalitan niya ang kaibigan ni Boss Sia bilang basura. Ngayon ay tila siya na ang pinakawalang alam at pinakawalang kwentang tao. Sa pag-iisip nito, gusto niyang sampilan ang sarili ng 2 beses. Sobrang pinagsisihan niya ito. Sa malungkot na mukha, lumuhad siya sa harap ni Lito at nagmakaawa, Kuya Lito, hindi pagkakaunawaan ang nangyari ngayon. Huwag mo sana itong kalimutan. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Maaari mo bang tawagan si Pangulong Sia at hilingin sa kanya na palayain ako? Mayroon akong mga magulang at mga anak. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, malamig na pinutol siya ni Lito. Huwag mong kalimutan na ikaw ang humiling sa akin na tawagan siya. Ito ang tinatawag na self-destruction. Umalis ka kaagad sa aking paningin, o tatawagan ko ulit si Mingdong at may sasabihin ako sa kanya tungkol sa iyo. No, 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 aalis na ako. Nang marinig na muling magrereklamo si Lito, natakot si Gang kaya namutla ang kanyang mukha. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palayo. Nang makita ang eksenang ito, si Linlin, na nakatayo sa gilid, ay natigilan. Bahagyang bamuka ang kanyang maliit na pink na bibig, at ang kanyang magandang mukha ay napuno ng hindi makapaniwala. Lito, kilala mo ba talaga si Mingdong Sia? Tumango si Lito. Yes, I did. I told you na ako ang savior niya.
Sa sobrang takot ni Linlin ay inilabas niya ang kanyang dila at humihingi ng tawad, paumanhin, pinaghihinalaan kita kanina. Haha, okay lang. Pinapatawad na kita. Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay at walang kahihiyang idinagdag, tutal, ngayon lang tayo naghalikan. Hindi ako matatalo sa round na ito. Bastos ka. Si Linlin ay orihinal na may paghingi ng tawad sa kanyang mukha, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay namula at ibinaon niya ang kanyang kamao sa dibdib ni Lito. Ngumiti si Lito at madaling umiwas. Hindi siya matamaan ni Linlin. Sa oras na ito, bigla siyang natapilok at natamba na ikinatakot niyang sumigaw. Sa sumunod na segundo, nahulog siya sa isang mahigpit na yakap. Teacher ka lang, bakit ang unstable mo? Walang magawa ang tono ni Lito. Si Linlin ay nakahiga sa kanyang dibdib at nakaramdam ng sobrang seguridad. Isa pa, nang marinig niya ang kanyang matatag at malakas na tibok ng puso, biglang tumibok ang kanyang puso at tumibok ng malakas ang kanyang puso. May hindi maipaliwanag na pakiramdam na pumupuno sa kanyang dibdib. Nai-inlove siya sa yakap na ito, ngunit binitawan na siya ni Lito. Tinapik niya ang kanyang ulo at sinabing, nga pala, malapit na ang oras para kay Chenner. Kailangan ko siyang sunduin. Miss Linlin, mauna na ako. Column. Kumaway si Lito sa kanya at umalis na walang pakialam. Tulala si Linlin at mukhang nanlumo. Stinky man. Why don't you miss me at all? Am I not beautiful enough? Humph. Kabanata 250. Sinundo ni Lito ang kanyang kapatid at sabay na umuwi. Pagkarating nila sa isang daanan, biglang lumabas ang isang grupo ng mga tao mula sa harapan at humarang sa kanilang daan gamit ang mga bakal na stick sa kanilang mga kamay. Sumimangot si Lito at sinabi sa kanyang kapatid na babae, manatili ka rito. Pupunta ako at titingnan. Kuya, mag-ingat ka. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Chenner. Huwag kang mag-alala. Tumanggaw si Lito, binuksan ang pinto, at lumabas ng kotse. Sa grupo ng mga tao, ang pinuno ay isang matangkad at payat na lalaki, mga 27 o 28 taong gulang, nakasuot ng uniforme ng pulis. Tinitigan niya si Lito at walang nakitang espesyal tungkol sa kanya, kaya marahas niyang sinabi, ikaw ba si Lito? Oo, ako nga. Kung tama ang hula ko, dapat ikaw ang pinsan ni Lading, di ba? Tamad na nakasandal si Lito sa kotse, nasa bulsa ang mga kamay habang nagsasalita. Mayabang na sabi ng lalaki, you have some brains. My name is Pong Pong, Lading cousin. I think he has told you what I do. You hurt my cousin. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Napangiti si Lito at alam na sinusubukan ng kabilang partido na banta siya sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang pulis. Ngumiti siya nang walang pakialam, anong ibig mong sabihin? Hinaras niya ang kapatid ko. Magana ito para mabali ang isang kamay niya. Kung may susunod pa, diretso kong puputulan ang ugat ng buhay niya. Ano? Boy, how dare you be so arrogant in front of me? Gusto mo bang mamatay? Maniwala ka man o hindi, ikukulong kita. Hindi inaasahan ni Pong Pong na si Lito ay hindi natatakot sa kanyang pagkakakilanlan, kaya agad siyang nagalit. Kumunat ang noo ni Lito. Sabi mo pulis ka, kaya ipakita mo sa akin ang iyong certificate. Isang bakas ng pagkakasala ang sumilay sa mga mata ni Pong Pong. Sumigaw siya, walang certificate. May kinalaman ka ba dito? Pagod ka na yata sa buhay. How dare you question me? Bahagyang ngumiti si Lito. Talagang sigurado siya na ang lalaking ito ay hindi isang pulis, ngunit isang gangster. Nagpanggap siyang pulis para lang takutin ang mga tao. Malamig niyang sabi, anong gusto mo? Naisip ni Pong Pong na inamin ni Lito ang pagkatalo, kaya hindi na siya makapaghintay na sabihin, simple lang. Sinaktan mo ang pinsan ko, kaya pakakawalan na kita pagkatapos mong bayaran ang 500,000 na gastusin sa pagpapagamot. Kung hindi, makukulong ka. 500,000. Ang kanyang pinsala ay maaaring gumaling ng higit sa 5,000. How dare you ask for 500,000? Nagdilim ang mukha ni Lito. Tila ang layunin ng lalaking ito ay mangikil ng pera. Puno ng malungkot na ngiti ang mukha ni Pong Pong, at sinabi niya sa maruming tono, hehe, hindi lang 500,000, kundi pati na rin ang batang babae sa kotse mo. Bumaba siya at makipaglaro sa akin sa isang gabi, at pagsilbihan kami ng comfortable. Ililigtas kita ng 100,000. Nang marinig ang mga salita ni Pong Pong, ang lahat ay mukhang nasa sabik at dinilaan ang kanilang mga labi sa isang kahabag-habag na paraan. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumabas sa kotse sa tabi niya. Si Lei yun na may cast sa braso. Pinsan, ang nasa kotse niya ay si Chenner. Napakaganda niya. Napangiti si Lei. Tinapik ni Pong Pong ang balikat ni Lei at sinabing, Lei, huwag kang mag-alala.
Kapag nakuha natin ang babaeng iyon, sabay tayong lumaban. Hinding-hindi ako kakain ng mag-isa. Salamat, pinsan. Hindi napigilan ni Lay na mapalunok nang maisip niya kung paano niya hawak si Chenner sa kanyang mga braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at pagnanasa. Nang marinig ito, isang malamig na liwanag na nakatusok sa buto ang lumabas sa mga mata ni Lito. Ang dragon ay may sariling kaliskis, at sinumang humipol dito ay mamamatay. Para sa kanyang nakababatang kapatid na babae, siya ay ipagtatanggol ni Lito. Hindi hahayaan ni Lito ang sinumang nagbigay pansin sa kanya ng ganoon kadali. Ngumisi siya. 500,000. Medyo kulang yata. Natigilan si Pangpang. Ano? Boy, wala ka bang alam? Kung gusto mo, bigyan mo ako ng 1,000,000. I don't mind. Hindi, ang ibig kong sabihin, papatayin kita, ngunit kung bibigyan mo ako ng 1,000,000, ililigtas ko ang iyong buhay at papatayin lamang ang iyong pangalawang kapatid. Hahaha. Tinakpi ni Pangpang ang kanyang tiyan at tumawa ng malakas. Gusto mo akong patayin? Baliw ka ba? Mabangis na sinabi ni Lay, sinasabi ko sa iyo, ang aking pinsan ay nag-practice ng boxing. Hindi malaking bagay na matalo ka hanggang mamatay. Pinsan, huwag kang makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikon. Patayin mo na lang ang munting bastos na ito. Atin si Chenner. Tumanggaw si Pangpang at sumigaw na may mabangis na mukha, aba, bata, ayaw mong magbayad, di ba? Kung gayon kailangan kong kunin ang buhay mo. Pagkatapos kitang patayin, kailangan kong makipaglaro sa iyong kapatid. Nakakatuwang isipin ito. Pagkatapos noon, hinubad niya ang kanyang coat at ipinakita ang kanyang malalakas na kalamnan. Kinuyam niya ang kamao niya at mayabang na sinabi, paano na? Ang muscles ng katawan ko. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, naramdaman niyang may kumikislap na figure sa kanyang harapan. Sa sumunod na segundo, tumayo si Lito sa kanyang harapan. Masyado ka namang mabagal. Malamig na sabi ni Lito. Bigla niyang itinaas ang paa at sinipa sa ilalim ng tadyang ni Pangpang. Pang! Ang buong proseso ay tumagal lamang ng ilang segundo. Hindi nakita ng mga tao kung paano dumating si Lito, at hindi rin nila nakita kung paano niya ito ginawa. Nakita na lang nila si Pangpang na biglang lumipad palabas at tumama sa isang puno. Basag! Agad na nabali ang maliit na puno na kasing kapal ng mangkok. Si Pangpang ay nakahiga sa lupa, umiikot na parang twist. Siya ay nasa matinding sakit. Napatulala ang lahat. Lahat sila ay nakatayong nakaugat sa lupa na parang kahoy na istaka. Si Pangpang ay kumain ng isang subo ng abo at sumigaw ng galit, anong ginagawa niyo? Patayin ang munting bastos na ito. Ang grupo ng mga lalaki ay natauhan at sumugod kay Lito na may dalang mga bakal na patpat at machete. Ang mga kamay ni Lito ay nakapulupot sa kanyang likuran. Parang hindi naman siya kinakabahan, at carefree ang ekspresyon niya. Ang kanyang reaksyon ay nag-udyok sa mga taong ito. Sabay na tayo at patayin ang lalaking ito. Look at him. Hindi niya tayo sineryoso. Masyado siyang mayabang. Oo, sabay na tayo at putulin natin siya ng 8 piraso. Sa isang iglap, mahigit 1 dosenang stick at machete ang ibinato kay Lito. Ngumisi siya at sinabing, sa tingin mo ba ay walang kabuluhan ako? Pagkatapos nito, ang kanyang figure ay kumislap at naging isang itim na anino, na naglaho sa harap ng karamihan. Hoy, nasaan ang batang iyon? Bakit nawala? Itinaas ng mga gangster ang kanilang mga armas at mukhang natulala. Sa sandaling ito, ang boses ni Lito ay nanggaling sa kanilang likuran. Nandito ako, mga bastos. Nagulat ang lahat at mabilis na napalingon. Ang sumalubong sa kanila ay ang flying kick ni Lito. Bang bang bang. Sa loob ng ilang segundo, mahigit 1 dosenang matanda ang lumipad palabas at isa-isang sinaktan si Pangpang. Tumayo na sana si Pangpang nang tamaan siya ng husto. Aray, sobrang sakit. Biglang may mga hiyawan ang maririnig. Sa sandaling ito, si Lay, na nakatayo sa gilid, ay labis na natakot na ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya inaasahan na napakagaling ni Lito sa martial arts kaya tumakas siya. Nakakailang hakbang pa lang siya nang may nabangga siya. Tumangala siya at nakitang si Lito iyon. Gusto mong tumakas. Mangarap ka. Sabi ko kung maglakas loob kang saktan ulit si Chenner, sisirain ko ang pangalawang kapatid mo. Hinding-hindi ko sisirain ang pangako ko. Nanlambot ang mga binti ni Lay at lumuhad siya. Napayuko siya at umuungol, Kuya Lito, mali ako. Hindi ko na uulitin. Ang nag-iisang ina po ng pamilya ding sa loob ng 3 henerasyon. Hindi mo ako masisira. Isang malamig na ngumuso si Lito. Ano ang silbi ng pagpapasa ng mga basurang gin na tulad ng sa iyo? Pagkatapos noon, sinipa niya ito sa dibdib, itinumba, tinapakan ang kanyang pandiya, at dinurog ng malakas. Ah!
Malungkot na tumili si Lei, nakatikip sa pagitan ng dagwang mga binti, sumigaw ng ilang beses, inilibot ang kanyang mga mata, at diretsyong nahimatay. Nang makita ang isang kakilakilabot na sitwasyon, lahat, kabilang si Pang Pang, ay natakot sa kanilang mga talino. Lahat sila ay namumutla at nanginginig ang buong katawan. Para sa isang lalaki, ang pagkawala ng bagay na iyon ay mas malupit kaysa sa pagpatay sa kanya. Malamig na ngumiti si Lito at naglakad patungo sa kanila. Mas nakakatakot pa ang ekspresyon ng mukha niya kaysa kay kamatayan. Huwag! Huwag kang lalapit! Nang makita si Lito na papalapit ng hakbang-hakbang, halos matakot si Pang Pang sa kanyang katinoan. Napakamot siya ng ulo, umuungol at sumigaw, "Kuya, mali ako. Pinagsisisihan ko ito ng sobra. Hindi ko dapat ginawa ito. Hindi na kita dapat na-offend. Ayoko na ng pera." Malamig na sumigaw si Lito, "Mali ka. Ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo ay hindi ang pangangikil sa akin ng 500,000, ngunit ang lakas ng loob mong pagmasdan ang kapatid ko." Kabanata 206 na po. Oo, oo, oo. Nagkamali ako. I deserve to die. Hindi ko dapat pinuntirya ang kapatid mo. I am not as good as a beast. Mabilis na tumango si Pang Pang bilang pagsang-ayon at sunod-sunod na sinampal ang sarili sa mukha. Sa pagtingin sa kanyang nakakabaliw na pagsira sa sarili, si Lito ay nanatiling hindi natinag. Tahimik niyang sinabi ko na noon na ililibre ko ang buhay mo kung bibigyan mo ako ng 1,000,000. Kuya, hindi mo ba ako pinapahirapan? Kung mayroon akong 1,000,000, hindi ako magiging isang gangster. Sabi ni Pang Pang na may malungkot na mukha. Ngumisi si Lito at sarkastikong sinabi, "Bastos, hindi ka ba pulis?" Nang marinig ito, namula si Pang Pang. Hindi niya inaasahan na madudulas ang kanyang dila. Ngunit sa sandaling ito, hindi na kailangan pang linlangan siya. Isinandal niya ang kanyang ulo at nauutal, "I bought this police uniform at random." Pang! Sinipa siya ni Lito at tinapakan ang kanyang ulo. "How dare you pretend to be a police? You're so bold. Wala ka namang milyon, di ba? Gusto kong saktan ka at ng mga tauhan mo." Ah! Natigilan si Pang Pang. Paano nagbago ang papel na ito? Paano siya naging isa na blackmail? Oh my God! Bilasan mo at kunin mo ang pera. Huwag mong sayangin ang oras ko. Inip na inip si Lito. Naramdaman ni Pang Pang na malapit nang madudurog ang kanyang ulo. Malungkot niyang sabi, "Huwag mo akong tatapakan. Gagawin ko ang sinasabi mo." Hindi nagtagal, umungol ang isang grupo ng mga tao at inilabas ang kanilang pitaka. "Kuya, pasensya na po. Mayroon lang akong kabuoang 3,678. Maingat na dinala ni Pang Pang ang pera kay Lito. Hindi ito pinansin ni Lito. Kinuha niya lahat at sinabing may seryosong mukha. "This is my sister's mental loss, but it's not enough. You can show her a show of slapping each other. If you can make her happy, I will let you go. Kung hindi, papatayin pa rin kita." Habang nagsasalita siya, sumulyap siya sa sasakyan. Napangiti si Chenner at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang galing talaga ng kapatid niya. Nang marinig ito, si Pang Pang at ang iba pa ay parang kumain ng putik. Ang kanilang mga puso ay napuno ng ayaw, ngunit wala silang magagawa. Pagkatapos ng lahat sila ay makapangyarihan. Pak! Nagsimula ang unang sampal. "Sinaktan mo talaga ako." Ang taong binugbog ay nagalit at walang humpay na gumanti. Pagkatapos ay dumating ang pangalawa, ang pangatlo. Ang palakpakan ay parang unos. Hindi ipinahinto si Lito, at walang nang ahas na ipahinto. Ang grupo ng mga tao ay nagsampalen sa loob ng 10 minuto, at ang kanilang mga mukha ay namamaga na parang ulo ng baboy. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chenner ang mapatawa. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay at sinabing, "Well, you can stop. Tandaan, sa susunod na makita kitang nakauniforme ng pulis at lolokohin mo ako." Bago pa matapos ni Lito ang kanyang mga salita, lumuhad na si Pang Pang at nagmakaawa na may luha sa kanyang mga mata, "Kuya, hindi ko na uulitin." Nang maisip niya ang eksenang sinipa ni Lito ang nakababatang kapatid na si Lei, labis siyang natakot na sana ay hindi na niya makitang muli si Lito. Malamig na sumulyap si Lito sa nagkakagulong mga tao, pagkatapos ay tumalikod at sumakay sa kotse. Inapakan niya ang accelerator at pinaharurot ang sasakyan. Sa oras na ito, nagising si Lei at humikbi ng mapait. "Tapos na. Wala akong inapo." Galit na humakbang si Pang Pang at sinampal siya sa mukha. "You still have the nerve to cry. Nasaktan na kita, you little bastos. You're really bold. You dare to provoke anyone. I'll stand up for you in the future, and I'll be the king." Pagkatapos nito, galit siyang umalis kasama ang isang grupo ng mga tagasunod.
Sa sandaling ito, sa kotse, direktang nagbigay si Lito ng higit sa 30,000 sa kanyang kapatid na babae. Iyong bayad sa pinsala sa pag-iisip. Kinagat ni Chenner ang kanyang mga labi at ngumiti. She blinked her big bright eyes and said with a smile, "Kuya, may paraan ka talaga." Ang paghanga ng kapatid sa iyo ay parang tuloy-tuloy na pag-agos ng ilog. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang buhok. Bata, saan mo natutunan ang lahat ng ito? Saglit na nag-usap ang magkapatid, at pagkatapos ay masayang umuwi. Inilabas ni Lito ang kanyang mobile phone at gusto niyang tawagan si Sunshine, ngunit sa pag-iisip, dapat ay naghahanda na siya para sa graduate entrance exam, kaya hindi komportable na istorbohin siya, kaya ibinaba niya ang telepono. Sa gabi, pagkatapos makatulog ang kanyang kapatid na babae, nagpunta siya sa auspicious Clouds Mountain mag-isa. Sa tabi ng Yanbo Lake, mahinang umihip ang mahinang hangin. Ang isang buong dilaw na buwan ay nakasabit sa kalangitan, na sumasalamin sa ibabaw ng tubig. Tumayo si Lito habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, nakaharap sa malawak na ibabaw ng tubig. "Come out," mahinahon niyang sabi. Lumitaw ang mga alon sa ibabaw ng tubig. Sinabayan ng tunog ng rumaragas ang tubig, ang napakalaki at puting nyebe na katawan ay sumugod palabas ng tubig. Daggendong. Nang makita nito si Lito, ang espiritong flood ng dragon ay nagpakawala ng masayang Daggendong at hindi na makapaghintay na gumapang sa paanan ni Lito. Ngumiti si Lito at inabot ang ulo nito para haplasan. Ilang araw na silang hindi nagkita, pero mukhang medyo lumaki na ang lalaking ito. Siya ay 17 o 18 metro ang haba. Ang kanyang buong katawan ay puti ng nyebe, at ang kanyang mga kaliskis ay kumikinang na may pilak na liwanag. Ang kanyang pares ng ice blue na mata ay mas maaninag pa kaysa sa mga gemstones. Napakaganda niya na tila hindi siya kabilang sa mundong ito. Dinalhan kita ng regalo. Ngumiti si Lito at inilahad ang kanyang palad. Ang nakatayo sa kanyang palad ay ang 1,000 taong gulang na tabletang dragon na ibinigay sa kanya ng ina ni Sisi. Daggendong. Hindi kinain ng Spirit Flood Dragon ang dragon pill, ngunit ibinaba ang kamay nito. Ngumiti si Lito. Gusto mo bang kainin ko ito? Sa katunayan, kung kakainin ko ito, tiyak na tataas ang aking cultivation at maaari akong direktang tumuntong sa Martial King Realm, ngunit. Tumingin siya sa espiritual na flood na dragon at nagpakita ng isang nakakaakit na ngiti. Mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Kung ang isang dragon na flood ay gustong maging dragon, aabutin ito ng kahit 1,000 taon. Sa panahong ito, makakatagpo ka ng lahat ng uri ng panganib. Natatakot ako na ang tsansa na maging dragon ay mas mababa sa 1,000. Kung iinuman mo ang dragon pill na ito, maaari kang maging dragon sa isang sandali. Kaya, kainin mo ito. Kung kinikilala mo ako bilang iyong master, iyon ang utos ko. Pinaikit ng Spirit Flood Dragon ang asul na yelo nitong mga mata at walang galaw na tumingin kay Lito. Maya-maya, tila nangingilid ang luha sa mga mata nito. Pagkatapos, umungol ito at nilunok ang dragon pill. Sa isang iglap, isang gintong liwanag ang bumaril mula sa katawan ng dragon na flood at nagliwanag sa buong Yanbo Lake na kasing liwanag ng araw. Kung ordinaryong tao lang ang nakatayo dito, nabulag na sana ang mga mata nila sa malakas na liwanag. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at nakita na ang kanyang katawan, na orihinal na higit sa 10 metro ang haba, ay biglang lumaki ng 10 beses. Ito ay 100 metro ang haba. Ang sungay sa kanyang ulo ay umatras at tumubo ang 2 sungay na anyong sanga ng puno. Ang kanyang bibig at buntot ay gumawa ng magandang mahabang balbas, at ang kanyang 4 na kuko ay naging makapangyarihan. Daggendong. Umugong ito, at ang orihinal na maaliwalas na kalangitan sa gabi ay biglang natabunan ng maitim na ulap, kidlat at kulog. Isang bagzo ng hangin ang umihip sa ibabaw ng lawa, na nagdulot ng mga alon. Biglang kumislap ang isang maliwanag na kidlat sa kalangitan sa gabi, na nag-uugnay sa langit at lupa. Boom! Boom! Isang malaking kulog ang bumagsak at tumama sa espiritong dragon. Nang inig ang katawan ng dragon na flood ng espirito, tinitiis ito. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang, isang kabuoang 79 na guhit ng kidlat ang malapit ng bumagsak. Sa pagtingin sa kamangha-manghang eksenang ito, nag-aalala si Lito tungkol sa espiritual na dragon. Hindi ko alam kung kakayanin mo ang ganitong malupit na sakuna. Ang 99 Thunderbolts ay nagpatuloy sa isang buong gabi. Sa huli, ang espiritual na flood na dragon ay natatakpan ng dugo at laman, ngunit ang mga mata nito ay puno ng katatagan at walang palatandaan ng pag-urong o pagyanig. Sa wakas, ang 79 na kulog ay lumipas, at ang espiritual na flood na dragon ay nahulog mula sa langit. Agad na humakbang si Lito upang protektahan ito gamit ang kanyang true chi para pagalingin ito. Nang matapos siya sa kanyang pagpapagamot, madaling araw na.
Pinunasan ni Lito ang pawis sa kanyang noo at bahagyang namutla ang kanyang mga labi. Gayunpaman, nang makita niya na ang espiritong flood na dragon, ang pinsala ng puting dragon ay ganap na gumaling, naramdaman niyang sulit ito. Isa ka na talagang dragon. Sabi niya na may kasamang ngiti. Ang puting dragon ay lumipad sa hangin at tumitig ng malalim kay Lito. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagpakawala ito ng mahabang ungol at umikot sa paligid ni Lito ng ilang beses. Pagkatapos, ito ay pumailanglang sa langit at nawala sa mga ulap. Nasa langit ang flying dragon. Hindi ko alam kung saan ka pupunta, pero kalayaan mo iyan. Tumangala si Lito sa langit at nakangiting sinabi. Kinailangan siya ng maraming enerhiya upang pagalingin ang puting dragon. Napagod siya. Umuwi agad siya at nakatulog na may takip ang ulo. Sa panaginip niya, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Isang batang babae na nakasuot ng puting gasa ang lumuhad sa kanyang harapan at yumuko sa kanya. Master, may gagawin po ako. Hintayin niyo po akong bumalik. Sino ka? Medyo nalito si Lito. Nang iangat ng babae ang kanyang ulo, ito ay isang nakamamanghang mukha. Ang pinakakamangha-manghang bagay ay ang kanyang mga mata ay mas kristal asul kaysa sa mga gemstones. Nagulat si Lito. Puting dragon. Hindi siya sinagot ng babae. Ang kanyang matikas na figure ay unti-unting nawala sa puting fog. Nagising si Lito sa pagtunog ng kanyang telepono. Iminulat niya ang kanyang mga mata at kinuha ang telepono. Ito ay mula sa ina ni Sisi.